Kabanata 2751. Pumasok si Dustin sa kuwebang bato. Sa loob ng kuweba, natuklasan niya ang isang lihim na landas na patungo sa mas malayong kalaliman ng yungib. Ito ay mahusay na nakatago at naisip niya na ang 8 Stone Saints ay malamang na natagpuan lamang ito sa pamamagitan ng aksidente. Ang mga dingding ng kuweba ay hindi lamang bato. Sa halip, hindi mabilang na kumikinang na puting kristal ang nakalagay dito, na naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Ang paglalakad sa loob ng kuweba ay parang gumagala sa langit. Ito ay isang kakaibang pakiramdam na hindi niya alam kung paano ilagay sa mga salita. Matapos maglakad ng halos 10 milya, biglang nagbago ang tanawin sa harapan niya. Sa isang ulirat, natagpuan ni Dustin ang kanyang sarili na nakarating sa isang malaki at maliwanag na espasyo. Ang lugar na ito ay kumikinang sa iba't ibang kulay, na nabuo ng mga stalactites na nakasabit sa itaas. Ang buong kapaligiran ay makulay at siksik sa enerhiya. Tumangala si Dustin sa mga stalactites at nakita niyang mas siksik pa ang enerhiya sa pagitan nila. Ang mga stalactites na ito ay hindi tulad ng kanilang hitsura. Ang bawat isa sa kanila ay tila binubuo ng kakanyahan ng langit at lupa, at nagniningning at kumikinang sa liwanag na diwata. Inilabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam at natagpuan na ang espasyo sa paligid niya ay walang hangganan. Walang katapusan ito. Ano? Dustin's eyes sighted over something in front of him, and his heart skipped a beat. Sa hindi kalayuan sa lupa, ang mga bulok at sirang mga bangkay sa kakilakilabot na anyo, dugo, at mga putol-putol na laman ay nakahandusay. Malinaw, isang matinding labanan ang naganap dito. Ang mga taong ito ay mula sa Sword Palace. Napapikit si Dustin nang makilala niya ang mga armas at damit ng mga bangkay na ito. Posible bang pagkatapos na makapasok sa kuwebang ito, ang 8 Stone Saints ay tinambangan ng mga tao mula sa Sword Palace? Napaisip si Dustin at baka sa mukha niya ang pagtatampo. Kung may mangyaring masama sa aking mga kaibigan, isinusumpa ko na ang Sword Palace ay tiyak na mapapahamak. Ang apoy ng galit ay sumisikat sa kanyang isipan at ang kanyang mga mata ay namumula na, at kumikislap na may nakamamatay na tingin. Huminga ng malalim si Dustin at saka sumugod sa kakaibang espasyo na iyon sa isang imposibleng bilis. Sa daan, nakita niya ang ilan pang mga bangkay ng mga tao mula sa Sword Palace na nakakalat sa lahat. Ang mga sirang pader at ang mga nasunog na buto ng tao ay nagpapahiwatig na ang mabangis na labanan ay hindi pa nangyari masyadong matagal na ang nakalipas. Kakabutihang palad, wala sa mga bangkay na iyon ang pag-aari ng 8 Stone Saints. Bush! Bush! Biglang, ilang lumilipad na palaso, kasing bilis ng kidlat, at kasing pula ng dugo, patungo kay Dustin. Bawat isa sa mga araw na ito ay kumikislap na may pulang kulay. Ang espiritual na enerhiya sa loob nito ay pumuputok at maaaring madaling mapunit ang espasyo. Malamig na ngumuso si Dustin. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan ang mga palaso na parang batang kumukuha ng candy. Ito ay nakabukas na ang mga araw ay talagang mga stalactites. Bush! Dumating din kay Dustin ang mas maraming stalactites ng iba't ibang kulay sa bilis ng liwanag. Ito ay isang napakatalino na attacking array. Ang espiritual na sentido ni Dustin ay napakatindi kaya agad niyang naramdaman ang aura sa paligid niya. Siya ay inaatake ng isang hanay at hindi ng mga tao. Sa anumang kaso, napakalakas niya ngayon para masaktan ng mga batong ito. Isa-isa niyang hinawakan ang mga ito. Nakikita niya na ang mga ito ay naglalaman ng malalim na enerhiya na nangangahulugan na sila ay magiging mahusay na mapagkukunan para sa paglilinang. Kaya't inilagay niya ang lahat sa kanyang space ring nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paglalakad. Ilang sandali pa, huminto siya. Mga kaibigan ko, diyan na kayo. Tuwang-tuwa siya nang makita ang 8 Stone Saints sa kanyang harapan. Ito ay isang kakaibang tanawin. May isang malaking lawa sa isang clearing. At ito ay tila na puno ng isang bagay na mainit, dahil ang singaw ay lumulutang sa hangin. Ang mga ulap ng hamog ay tumaas mula sa lawa at ang 8 Stone Saints ay tahimik na nakatayo doon.
Ganap na hindi gumagalaw at ang kanilang mga binti ay nakakross. Ang likido sa pond ay umuusok. Napapaligiran ito ng mga espiritual na halamang gamot na hindi karaniwang nakikita sa ibang mga lugar. Ang bumubulusok na likido ay parang hawak nito ang kakanyahan ng kalikasan. Nararamdaman ni Dustin na ito ay isang bihirang at mahalagang kayamanan na nasa loob ng lawa. At malamang na ito ay papunta sa lawa mula sa ilalim ng lupa. Ang mga banal na bato ay nakaupo lang doon. Naliligo sa mahalagang likido. Malabo na nakikita ni Dustin na isang higanting dragon ang lumalangoy at gumulong-gulong sa lalim ng pool. Nasa hangin din ang malakas na aura ng dragon. Ang makapal na sinag ng makinang na liwanag ay makikita na patuloy na bumubuo ng isang kalasag sa paligid ng pool. Hindi nag-iisa ang Stone Saints. Napapalibutan ang pool ng malaking grupo ng mga tao na may dalang espada. Patuloy silang naghahak sa kalasag. Ang kolum ng enerhiya ay madaling nakaharang sa liwanag ng espada. Ito ay dapat na isang arena na trigger upang protektahan ang pool pati na rin ang sinuman sa loob nito kapag ang mga taong may mga espada ay dumating doon. Ang mga lalaking kumukubkob sa lawa ay pawang nagpapalabas ng isang tiyak na uri ng ningning ng espada. Tila ay malinaw na mga sundalo mula sa Sword Palace. Han-on. Iyan ang pinuno ng Sword Palace. Nandito rin siya. Dama po ang tingin ni Dustin sa isang medyo may edad na lalaki na may matigas at angular na mukha. Ilang guhitan ng espadang ningning na kasing kapal ng mga dragon ang lumulutang sa paligid niya. Handang salakayin ang sinumang ng ahas na lumapit. Iyon ang pinuno ng Sword Palace. Makinig kayong 8. Kung matalino ka, mas mabuting ibigay mo sa akin ang lahat ng Dragon Essence sa pool. Ililigtas ko ang buhay mo at baka mabayaran pa kita. Tanggihan ang aking kahilingan at ako mismo ang papatay sa iyo. Dahan-dahan. Kapag nakapasok na ako sa loob. Ang pinuno ng Sword Palace ay sumigaw sa malamig na boses habang nakatitig sa 8 Stone Saints. Aha! Kung sa tingin mo ay kaya mong gawin iyon. Pumasok ka. Kung hindi, umalis ka na dito ngayon din. Huwag kang manatili dito at istorbohin kami. Inaabsorb namin ang magic essence. Isang tawa ang bumungad mula sa lawa. Tiasa iyon. Ang malaking kapatid ng 8 Stone Saints. Shut up! Ang Dragon Essence sa pool na ito ay pag-aari ng Sword Palace. How dare you take it? Ang tanging makukuha mo ngayon ay kamatayan. You know what? Papatayin ko rin si Dustin at ang bawat tao sa Immortal End World. Gagawin ko iyon dahil lang sa inis mo sa akin. Tawag ng pinuno sa malamig na boses. O sirain mo. Ang mga kayamanang ito ay ginawa sa langit at lupa at pag-aari ng sino mang unang makarating dito. Ano sa tingin mo ay kabilang sila sa iyong hanggal na Sword Palace? Napakawalan mong tao. Galit na sagot ni Asa. Well, dahil matigas ang ulo mo. Wala nang masabi. Nagdilim na ngayon ang mukha ng pinuno. Sa nangyari, ang mahalagang likido sa pool ay Dragon Essence. Ayon sa alamat, ang Dragon Essence ay ginawa mula sa Blood Essence ng mga dragon pagkatapos nilang mamatay. Ang mga dragon ay nabuhay ng daan-daang libong taon. At imposibleng mahirap patayin. Upang mapagtanto ng isang tao kung gaano kalakas at kahalaga ang kakanyahan ng dragon. Kung ang isang makapangyarihang cultivator tulad ng pinuno ng Sword Palace ay nakakuha ng kanyang mga kamay sa ilan. Siya ay gagawa ng malaking pag-unlad sa napakaikling panahon at sa lalong madaling panahon ay hindi na mapipigilan. Alam ng lahat na sa mas mataas na mga base ng paglilinang. Naging mas mahirap na pumunta pa at makalusot. Ang pinuno ng Sword Palace ay isa sa pinakamakapangyarihang master sa universo na ito. Na marahil ang dahilan kung bakit siya natigil sa kanyang kasalukuyang cultivation base sa halos 1,000,000 taon na ngayon. Kung makakakuha siya ng kaunting Dragon Essence at gamitin ito para maabot ang mas mataas na antas, magagawa niyang lumaban kahit na laban sa pinuno ng Heavenly Palace. Sa katunayan, may mga pagkakataong matalo pa niya ang huli at maging isang cultivator sa buong universo. Maaaring isipin ng isa kung gaano kahalaga sa kanya ang kakanyahan ng dragon. Gayunpaman, ang 8 Stone Saints ay isang hakbang sa unahan niya. Pumasok na sila sa pool at na-trigger ang protection array nito. Simula noon,
Walang sino man ang nakasira sa hanay at nakapasok sa loob. Ang arena ito ay isang napaka-misteryoso at komplikadong bagay. Kapag na-trigger ito, maaaring lumabas ang mga tao sa loob. Ngunit walang sino man sa labas ang makakatapak sa lawa. Tinubukan ng pinuno ng Sword Palace na gamitin ang carrot and stick na taktika sa pag-asang dadalhin ng 8 Stone Saints ang Dragon Essence sa kanya. Pero parang wala silang pakialam dito. Ang bawat isa sa kanila ay kumuha ng pagkakataon at ngayon ay nakababad sa kanilang katawan ng Dragon Essence ng comfortable. Walang paraan na ang 8 Stone Saints ay maaaring pag-usapan na umalis sa pool o iwanan ang Dragon Essence. Ang pinuno ng Sword Palace ay sobrang galit na galit ngayon. Walang handang makipagkompromiso ang magkabilang panig hanggang narito rin si Dustin. Ha! Gagawa ako ng breakthrough. Aabot ako sa mas mataas na antas. Isang malakas na tawa ang biglang umalangaw-ngaw mula sa pool. Ito ay si Connor, ang ikalimang miyembro ng 8 Stone Saints. Natigilan si Dustin nang marinig niya ang biglaang sigaw ng pagkasabik. Iniisip niya kung talagang kapaki-pakinabang ang Dragon Essence o hindi. Makakagawa nga kaya si Connor ng panibagong tagumpay sa pamamagitan ng pagbabad sa kanyang katawan sa Dragon Essence. Kung gayon ang kakanyahan ng Dragon ay talagang isang makapangyarihang bagay. Pero parang hindi posible kay Dustin. Pumasok at sirain ito sa lahat ng nasa loob ng iyong kapangyarihan. Utos ng pinuno ng Sword Palace sa kanyang mga tauhan. Ang tropa mula sa Sword Palace ay naglunsad ng heart-stopping attack. Ginamit nilang lahat ang kanilang pinakamahusay na artillery, armas at kasanayan. Daan-daang libong nakakasilaw na mga sinag ng liwanag ng espada tulad ng malakas na ulan ang bumuhos sa hanay sa paligid ng pool na sinusubukang basagin ito. Gayunpaman, ang area ay itinakda mismo ni Peterson ang Daoist Ancestor. Ito ay pinalakas ng napakalakas na puwersa na hindi madaling masira. Boom! Umalangaw-ngaw sa kalawakan ang nakabukang tainga. Nakakabinging tunog ng enerhiyang bumabangga sa hanay. Kung magpapatuloy ang mga bastos na ito at patuloy tayong aatake, mahihirapan tayong makaalis dito, nag-aalalang sabi ni Jared. Si Jared ay palaging isang likas na nag-aalala at mahiyain na siya namang palaging nagpapabalisa sa kanya sa anumang sitwasyon. Don't worry. Hahanapin tayo ni Dustin sooner or later. Sabi ni Asa na pilit pinapakalma ang kapatid. Mukhang lahat kayo ay komportable at nag-enjoy dito. Paano mo nalaman na pupunta ako dito? Sa sandaling iyon, isang boses ang narinig habang umaalingaw-ngaw sa soulsi ng 8 Stone Saints. Nandito na si Dustin. Ang 8 Stone Saints ay agad na natuwa nang marinig nila ang kanyang boses. Haha, Dustin. Ang sarap talaga ng Dragon Essence. Nakapaghanda na ako ng ilang malalaking bote na ibabahagi ko sa iyo. Nakangiting sabi ni Asa. Natutuwa akong hindi mo nakalimutang ibahagi sa akin ang magagandang bagay. Tagot naman ni Dustin. Sa oras na iyon, walang makakadetect sa kanyang presensya dahil ginamit niya ang aura disguising skill para pagtakpan ang kanyang mga landas at itago ang kanyang presensya. Dahil ang pinuno ng Sword Palace ay lubos na nakatutok sa Dragon Essence. Hindi niya na malaya na may paparating na mabigat na kalaban. Ito na ang huling pagkakataon na handa kong ibigay sa iyo. Ilabas ang lahat ng Dragon Essence at ibigay sa akin o pagdusahan ang kahihinatnan. Kung gagawin ninyo ang sinabi ko, ililigtas ko ang inyong mga buhay at babayaran ko kayo sa inyong mga problema. Papayagan pa kitang pumasok sa Sword Palace sa prestihiyosong posisyon ng isang elder. Kapag naging elder ka na sa aming sekta, mas marami kang benepisyong makukuha kaysa sa natatanggap mo sa Immortal Endworld. Bilang pinuno ng Sword Palace, ang aking salita ay batas at lagi kong tinutupad ang aking salita. Makakaasa ka, na hindi ako tatanggi sa ating kasunduan. Alok ng pinuno ng Sword Palace. Siya ay yumuko at gumawa ng mga konsesyon kasama ang isang pakikitungo sa 8 Stone Saints dahil gusto niyang angkinan ang Dragon Essence. Oh, kaya sa tingin mo ang Sword Palace ay mas mahusay kaysa sa Immortal Endworld? Sa palagay ko ay hindi. Dahil sa lalong madaling panahon ay sisirain ko ang iyong sekta sa lupa isa sa mga magagandang araw na ito. Ang pananatili sa Immortal Endworld ay hindi bababa sa mas ligtas. Isang kalmadong boses ang narinig mula sa malayo.
Maya-maya ay may nakitang binata habang dahan-daang lumalapit sa kanila. Si Dustin iyon. Ikaw ba yan? Dustin Lin. Ang pinuno ng Immortal Endworld. Pinaikit ng pinuno ng Sword Palace ang kanyang mga mata at nagulat kay Dustin. Oo. Ako ito sa lahat ng aking buhay na kaluwalhatian. Walang anumang salungatan o puot sa pagitan ng Immortal Endworld at ng Sword Palace. Gayunpaman, pinahintulutan ninyo ang inyong mga sarili na masulsulan ng mga tao ng Yaksha Palace at nagpasyang magbuhat ng kamay sa mga tao ng Immortal Endworld. Mula ngayon, ituturing nating kaaway ang Sword Palace sa Immortal Endworld. Malamig na sabi ni Dustin. Tumawa ng malakas ang pinuno ng Sword Palace. Hindi man lang natinag sa isang salita na binitawan ni Dustin. Ang Immortal Endworld ay isang maliit na espada lamang. How dare you think na magagawa mong kalabanan ang sekta natin? Nakakatawa. Madali naming sirain ang mundo mo kung gusto namin. Dustin, kailangan kong sabihin na hinahangaan ko ang iyong katapangan. Ang lakas ng loob mo pang ipakita ang mukha mo sa harapan ko imbes na tumakas. Hindi ka ba natatakot na tapusin kita ng isang strike lang? Deklare ng pinuno ng Sword Palace sa tono ng panunukso na parang sinusubukang pain ni Dustin. Habang nakatitig sa kanya, ang pinuno ng Sword Palace ay hindi umalis sa kuwebang bato pagkatapos niyang matagpuan ang Dragon Essence. Ngunit sa halip ay nagpasyang manatili at subukang makuha ito. Sa makatuwid, wala siyang ideya na nakuha ni Dustin ang Daoist na damit at nagtataglay ng nakakatakot na kapangyarihan pagkatapos niyang makuha ang kapangyarihan ng pananampalataya. Dismayado pa rin siya na si Dustin ay isa lamang talentadong binata at hinding-hindi mapapantayan ng binatang ito ang isang makapangyarihang magsasaka na tulad niya. Dahil dito, hindi niya nakilala si Dustin bilang banta. Kaya naman hindi niya sineseryoso ang alinman sa mga sinabi ni Dustin. Anyway, this is good. Very good. Hindi ko inaasahan na pupunta ka sa akin. Dustin. Malaki ang ginawa mong pabor sa akin sa pamamagitan ng pagdadala ng sarili mo para magamit kita bilang isang leverage. Dadalhin kita bilang isang bilanggo at pagbabantaan ang iyong mga tao sa iyong buhay. That way, they will have no choice but to give me the Dragon Essence. Nabalitaan ko na may mabuting pakikitungo sila sa iyo. Gusto kong subukan kung gaano sila katapat sa iyo. Sabi ng pinuno ng Sword Palace. Naglakad siya patungo kay Dustin. At ang mga sinag ng makapal na liwanag ng espada ay lumabas sa kanyang katawan at hinaranggan ang espasyo kung nasaan sila. Inabot niya ang kanyang kamay. At isang malaking palad ang nagmaterial nang sinubukan nitong agawin si Dustin. Ang palad ay gawa sa liwanag ng espada, na naglalaman ng napakalaking kapangyarihan na maaaring sirain ang mundo. Si Dustin. Ang pinuno ng Sword Palace ay isang mahirap at malakas na kalaban. Mag-ingat ka, bakit hindi ka humingi ng tulong sa Devil Ancestor Thanos? Iminungkahi ni Asa kay Dustin sa pamamagitan ng espiritual na kahulugan. Tinubukan din ng iba pang miyembro ng Eight Stone Saints na kumonsulta kay Dustin sa pamamagitan ng kanilang espiritual na kahulugan. Nag-aalala sila para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang pinuno ng Sword Palace ay isa sa mga nangungunang master sa universo at hindi maaaring maliitin. Siya ay nasa parehong antas ng pinuno ng Yaksha Palace. Huwag kang mag-alala, matagal ka nang iniistorbo ng lalaking ito. Tuturuan ko siya ng leksyon ngayon sa ngalan mo. Isang nakakapanatag na ngiti ang tugon ni Dustin. Iniunat niya ang kanyang kamay. Naging puting higanteng palad ang kamay ni Dustin nang mabilis itong bumangga sa kamay na nabuo ng liwanag ng espada. Sa isang malakas na putok, ang malaking kamay ng Sword Light ay sumabog habang ito ay itinapon ng ilang metro ang layo habang kalahati nito ay nawasak. This can't be happening. Paano mo nagawa yon? Nagulat ang pinuno ng Sword Palace dahil hindi siya makapaniwala sa resulta ng kanyang nakita. Nanlaban si Dustin at hindi nagtagal ay naunahan na niya. Dustin, kailan ka naging makapangyarihan? Galit at nabigla ang pinuno mula sa Sword Palace sa ipinakitang kapangyarihan ni Dustin. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanang maaaring mas malakas si Dustin kaysa sa inakala niya kanina. Ang Sword Palace at ang Immortal Endworld ay magkaaway na ngayon sa isa't isa at nagdeklara ng mga mortal na kaaway.
Sa sandaling iyon ay napagtanto niya na ang mga posibilidad ay wala sa kanilang panig dahil ang lakas ni Dustin ay tumaas ng labis na siya ay naging isang panganib sa Sword Palace. Ito ay magiging isang sakuna para sa sekta. Tumigil ka na sa kalokohan at bumangon ka na para matapos na natin ito. Papatayin muna kita bago sirain ang punong tanggapan ng Sword Palace. Ikaw at ang iyong mga tao ay palaging minamaliit ang Immortal Endworld at binubuli kami sa bawat pagkakataon. Ngayon, tuturuan kita ng mahirap na leksyon. Ninisya ni Dustin. Ikinaway ni Dustin ang fly whisk sa kanyang kanang kamay. At ang buhok nito ay lumipad at sumuntok sa pinuno ng Sword Palace habang umaatungal sila na parang libo-libong puting dragon. Sa ilang sandali, ang espasyo sa paligid ay sumabog sa kawalan. Iyan ang kapangyarihan ng pananampalataya. Ngayon ang lahat ay may katuturan. Dustin, hindi ako makapaniwala na nakuha mo ang robe. Hindi ka taka-taka na nagawa mong gamitin ang kapangyarihan ng pananampalataya. Takot na sigaw ng pinuno ng Sword Palace kay Dustin nang makilala nito ang pattern sa robe na suot ni Dustin. Naalala niya ang nasa katanghaliang Daoist na nakalaban niya na nakasuot din ng kaparehong damit tulad ng suot ni Dustin. Humisi si Dustin at hindi na nagsalita pa. Hinawakan niya ang fly whisk sa kanyang kamay at sinimulang salakayin ang pinuno ng Sword Palace gamit ang lahat ng uri ng makapangyarihang lihim na kasanayan. Ang puting kapangyarihan ng pananampalataya ay gumulong sa paligid ni Dustin na parang isang makapal na ulap. Ang pinuno ng Sword Palace ay umungal din at bumunot ng matalim na espada bilang ganti. Isa ito sa mga magic treasure na ginawa ng tunay na immortal. At itinuring na pinakamakapangyarihang magic treasure sa universo na ito. Ito ay maituturing na katumbas ng espadang nakuha ni Dustin sa Ghost Dome. Sa sandaling itinaas ng pinuno ang kanyang espada. Isang napakalaki at matalim na liwanag ng espada ang lumitaw at sumikip sa buong espasyo. Ito ay isang nakakatakot na eksena. Ang kanyang cultivation base ay napakataas. Bukod dito, siya ay isang estremador. Kahit na ang pinuno ng Heavenly Palace ay iiwasan ang pakikipaglaban sa kanya ng direkta. Ang magkabilang panig ay lumabas ng buo habang nagpapatuloy ang labanan. Walang sino mang panig ang magpapahuli sa bangis ng kanilang pag-atake sa isa. Ang puting kapangyarihan ng pananampalataya at ang liwanag ng espada ay muling nagbanggaan ng marahas na puwersa na nagpapaliwanag sa kalangitan. Ang kasunod na pagsabog ng enerhiya ay halos sapat na upang basagin ang langit at lupa. Sa wakas, nagtagumpay si Dustin sa pamamagitan ng napakalaking lakas ng kanyang kapangyarihan ng pananampalataya. Lumaki ang fly whisk ni Dustin, hanggang sa naging baras na kasing kapal ng bundok. Inihampas niya ito ng malakas sa pinuno ng Sword Palace. Ang marahas na welga ay dumurog sa halos kalahati ng kanyang katawan, na may isang maliit na bahagi na lamang ang nananatiling buo. Sword God Array. Nagawa ng pinuno ng Sword Palace na sumigaw. Sa kanyang sakit, sa utos na ito, ang mga puwersa ng Sword Palace ay nagtipon kaagad. Bawat tao ay bumubuo ng mga mahiwagang pattern sa kanilang mga paggalaw ng kamay. Sa bawat pattern, ang kanilang mga espada ay nanginginig at kumikinang sa liwanag. Bigla, ang bawat espada ay nagbuga ng isang nakasisilaw na hanay ng liwanag na bumubulusok sa langit. Ang mga ilaw ay tumindi at nag-interwoving upang mabuo ang imahe ng Sword God. Ang Diyos ng Espada, na binubuo ng 10,000 ng pinakamatalas na liwanag ng espada, ay nagpalabas ng kapangyarihan. Hawak niya ang isang dambuhalang espada sa kanyang kamay, na sinimulan niyang indayog kay Dustin sa bilis ng kidlat. Nang mangyari ito, ang pinuno ng Sword Palace ay naging isang sinag ng liwanag at mabilis na lumayo sa malayo. Ito ang kanyang plano ng pagtakas. Ay deploy ang Sword God Array para makaabala kay Dustin at tumakas habang nakikipag-ugnayan ang huli. Nahuli ang pag-urong sa gilid ng kanyang mata. Tumawa si Dustin ng isang sarkastikong tawa. Tama, mag-scamper na parang daga. Yan lang ang galing mo. Mapang-asar na tawag ni Dustin. Siya ay nangangarap na humabol. Ngunit ang Diyos ng Espada ay humahadlang sa kanyang daan. Kailangan muna niyang harapin ang maliit na problemang ito. Walang takot na naramdaman si Dustin sa harap ng napakalakas na hanay.
Inihagis niya ang kanyang fly whisk sa Sword God. Pinipigilan ang pagsalakay ng dambuhalang espada nito. Nagsalpukan ng kanilang mga sandata sa nakakabinging kalabog. Iyan ay isang medyo kahanga-hangang hanay. Malungkot na inamin ni Dustin. Pagkatapos ng ilan pang magkakapantay na sagupaan. Tawakas ay nagawang itumba ng fly whisk ni Dustin ang napakalaking espada sa kamay ng Sword God. Tinamantala niya ang pagkakataong ito para sumugod at maghatid ng isang marahas na suntok. Tapaglapat ng kanyang kamao, ang imahe ng Sword God ay agad na nabasag. Tumakbo, habang ang Sword God array ay nagkawatak-watek. Ganoon din ang fighting spirit ng mga tropa ng Sword Palace. Agad na nagkagulo ang mga puwersa. Ang mga sundalo ay nagsisigawan sa takot at nagkalat sa iba't ibang direksyon sa takot. At sa tingin mo papayagan kita ng ganon kadali? Bulong ni Dustin sa nakita. Tumawa ng mahina. Walang awa niyang iwinagayway ang kanyang fly whisk sa direksyon ng tumatakas na mga mandurumog. Ang sandata ay nagpaputok ng isang nakamamatay na pagsabog ng enerhiya sa anumang direksyon na ay ugoy nito. Napinatay ang lahat ng tao sa kanilang landas. Ang maput na sama ng loob sa pagitan ng Immortal Endworld at ng Sword Palace ay lumaki ng labis na hindi sumagi sa isip ni Dustin na magpakita ng anumang awa sa mga taong ito. Dustin, paano ka naging ganito kalakas? Bumalik sa pool. Ang 8 Stone Saints ay nakatitig kay Dustin ng may pagkamangha at may kaba. Na para bang isa siyang halimaw. Ang pinakahuling pagpapakita ng lakas ni Dustin ay natigilan sa kanilang kaibuturan. Ipinaliwanag ni Dustin sa kanila ang kapangyarihan ng Daoist robe na suot niya. Kaya iyan ang sikreto. What a incredible weapon! Sabi ng 8 banal na bato. Nakatingin sa robe ng may paghanga. Pagkatapos ng chat na ito, ang 8 Stone Saints ay lubos na nag-ingat sa pagkolekta ng Dragon Essence sa pool bago lumabas sa hanay na nakadeploy sa paligid nito. 1/4. Ang hanay na nakaset up sa paligid ng pool ay isa sa mga espesyal na magic. Kapag na-activate na, pinagbawalan nito ang pagpasok ng sinuman sa labas. Ngunit pinapayagan ang mga nasa loob na lumabas ng madali. Ipinagpatuloy ng 8 Stone Saints ang kanilang pakikipag-usap kay Dustin habang naglalakad sila palabas. May pakiramdam ako na magkakaroon ako ng isang pambihirang tagumpay sa lalong madaling panahon. Kailangan kong makahanap ng isang tahimik na kapaligiran kung saan ito gagawin. Sabi ni Connor na may kasamang excited na ngiti. Parehas tayo ng nararamdaman. Ang iba pang 7 banal na bato ay nagpahayag. Ano? Dahil ba sa Dragon Essence? I-think naligo ka lang dito saglit. Tapos ngayon mag-level up na kayong lahat. Tugon ni Dustin na namangha sa epekto ng Dragon Essence. Tulad ni Dustin, ang 8 Stone Saints ay nasa peak stage na ng Immortal Saint Realm sa lakas. Kung gagawa pa sila ng anumang karagdagang pag-unlad sa kanilang kahusayan, maaabot nila ang antas ng ninuno ng sekta. Nagpasya si Dustin na ipadala ang 8 Stone Saints sa Slave Tower pagkatapos ng pagmamadali. Para makapagsimula silang magtanim sa isang mapayapang kapaligiran. Paglabas sa kuwebang bato, hindi nag-aksaya ng oras si Dustin na tipunin ang lahat ng mga mandirigma ng Immortal End Alliance at ang mga mula sa lahi ng demonyo sa kailaliman. Balak niyang umalis sa Celestial Palace sa lalong madaling panahon. Leader Dustin, masamang balita. Isang makapangyarihang mukhang mandirigma na napapalibutan ng malabo na mga anino ng mga dragon at elepante ang sumugod kay Dustin. Na mukhang desperado, batay sa mga anino sa paligid niya. Inakala ni Dustin na miyembro siya ng hybrid na Titan race. Isa sa mga underlings ni Daemon. Bakit? Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Dustin. Na biglang nakaramdam ng kaba. Mukhang kinuha ang aming pinuno. Ang sabi ng lalaki sa apurahang tono. Bago pa makasagot si Dustin. Namataan niya ang isa pang taong nakabalabal na anino na nagmamadali. Isa itong advanced cultivator mula sa masasamang lahi ng anino. Master Dustin. Ang Evil Shadow King ay nahuli na. Galit na sigaw niya kay Dustin habang papalapit. Sige, uminahon ka. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Naramdaman ni Dustin na nagsisimula ng lumamig ang dugo niya. Kung parehong nahuli si Daemon at ang Evil Shadow King. Sigurado siyang dahil sa kanya ang lahat.
Biglang nagsimulang gumalaw ang hangin sa abot tanaw. Mula rito, isang sinag ng itim na liwanag ang bumaril patungo kay Dustin na parang madilim na kidlat. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Natukoy ni Dustin na ito ay isang jade slip sa paglipad. Ikinaway ni Dustin ang kanyang braso. Naglabas ng malakas na daloy ng vital energy. Pinalamig nito ang jade slip at pinaandar ito sa himpapawid. Nabasag ang jade slip. Naglabas ng napakalaking aura ng kamatayan na nagsimulang bumagsak sa mga ulap. Ang mga ulap ay namuo at naging hugis tao na itim na anino. Ilang sandali, hindi malinaw ang mukha ng figure. Nababalot ng dilim. Mga taong mula sa underworld. Bulalas ni Dustin nang sa wakas ay nakilala siya. Isa ito sa 2 advanced cultivator mula sa underworld. Greetings, Dustin. Naparito ako para ipaalam sa iyo na parehong nasa kustodiya natin si Damon at ang Evil Shadow King. Kung gusto mo silang iligtas, dalhin mo sa amin ang Daoist na damit na makakalap ng kapangyarihan ng pananampalataya at ang 8 magulong punong walang kamatayan. Maaari mong ipagpalit ang mga ito para sa iyong mga kaibigan. Kung hindi, sa susunod na makita mo sila, gagawin na natin silang mga kampon. Maglilingkod sila sa atin at mamamatay para sa kaluwalhatian ng underworld. Bigkas ng itim na damit na mensahero. Sa malamig na boses, sa huling salita, ang figure ay bumalik sa ulap ng nakamamatay na aura. Na sa lalong madaling panahon ay nawala. Hindi na nag-abalang humabol si Dustin. Alam niyang ang figure ay ulap lamang ng espiritual na enerhiya na ipinadala upang maghatid ng mensahe. Damn it! Si Dustin ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa nakamamatay na galit. Itinuring ni Dustin ang parehong Damon at ang Evil Shadow King ng lubos na kahalagahan. Pareho silang mahusay na mga master sa antas ng ninuno ng sekta. At masugid na tagapagtanggol ng Immortal End World. Alam ni Dustin na lalo siyang nakatali sa katapatan at tungkuling iligtas sila. Lalo na ang Evil Shadow King. Na kanyang biyenan. Sa sandaling iyon, nagpasya si Dustin na tipunin ang mga tao ng Evil Shadow World at ang sinaunang Celestial World. Na pinapanatili silang malapit, kung wala ang pamumuno ng Evil Shadow King at ni Damon. Ang kanilang mga tao ay maaaring matarget ng mga malisyosong opportunistikong puwersa. Nangako si Dustin na protektahan ang mga taong ito sa abot ng kanyang kakayahan. We'll discuss this after our departure. Ipunan ang lahat at maghanda sa pag-alis. Ikinaway ni Dustin ang kanyang kamay at nagbigay ng utos. Pinangunahan ang mga tropa sa pasukan ng Celestial Palace. Hindi inaasahan ni isa sa kanila ang sumunod na nangyari. Oras na para paalisan ang lahat ng tagalabas. Ang espiritual na marka ng kaluluwa ni Peterson ang Daoist ancestor sa Maringal na palasyo sa ilalim ng lupa ay bumulong sa kanyang sarili. Gumalaw ang kanyang mga kamay. Gumuhit ng isang misteryosong pattern sa kanyang harapan bago ilunsad ito palayo. Biglang nagsimulang manginig ng husto ang buong kalawakan ng Celestial Palace. Umuuga ang langit at lupa. Ang mga taong nahuli sa lindol ay parang umiikot ang buong mundo sa kanilang paligid. Pagkatapos ay isa-isa, nagsimula silang mawala sa manipis na hangin. Nag-teleport palayo. Sa susunod na sandali, nakita ng lahat ang kanilang mga sarili na nakatayo na sa labas ng gate ng Celestial Palace. Milyon-milyong tao ang dumagsa sa tarangkahan ng Celestial Palace. Maliwanag na hindi napapansin ang sitwasyon. Lumingon ang kanilang mga ulo mula kaliwa pa kanan. Tinitingnan ng iba na posibleng may ideya kung ano ang nangyayari. Anong nangyayari? Bakit ako nandito? Gusto ko pang maghanap ng kayamanan. Ang ilan ay nagtanong sa bahagyang gulat at panghihimasok. Kakahanap ko lang ng mahalagang bagay. At kukunin ko na sana. Pero ngayon, pinalabas na ako. Nakakainis. Angal ng isa sa iba na halatang bigo sa pagpapalaya sa palasyo. Ang Celestial Palace ay talagang tahanan ng iba't ibang bihirang kayamanan. At ang mga taong iyon ay naghalughog lamang sa karamihan sa kanila pagkatapos ng pagnanakaw sa lugar. Si Peterson ang Daoist ancestor, ay naging isa sa mga hindi magagapi na figure sa maraming universo. Ang kayamanan na nakolekta niya sa buong buhay niya ay lampas sa kalkulasyon.
Kahit na ang ilan sa mga bagay na walang halaga sa kanya ay maaaring magdulot ng kaguluhan sa mga ordinaryong magsasaka. Baka ang mga itinuturing na mahalaga sa kanya. Let's give it a shot at tingnan natin kung makapasok ulit tayo dito. Ang ilan sa mga sakam ay nagmungkahi na umaasang sisirain pa ang palasyo hanggang sa labi. Takasama ang palad para sa kanila. Ang gate ay naisara ng malapit. Ngunit ang mga masters, na ang ideal ay hindi sumuko. Tinubukan ng kanilang pinakamalakas na buksan ito. Sa kanilang pagkadismaya, isang malakas na enerhiya ang lumabas sa pinto bago pa man nila ito mahawakan. Ang enerhiya na ito ay ginawa silang isang madugong ambon, na umaanod sa kanila ng kakilakilabot. Bo! Nakakatakot yun. Sa pamamagitan ng mga kamay sa kanilang kabog na dibdib. Ang bawat isa sa kanila ay nagulat. Hayaan mo akong bigyan ito ng isang shot. Biglang sumigaw ang isang matangkad at matipunong lalaki. Gamit ang matitipunong braso at kamao. Umakbang siya pasulong at sinuntok ang tarangkahan ng Celestial Palace. Ang kanyang kumikinang na kamao ay naglabas ng nakakatakot na enerhiya na lumawak sa nakapalibot na kalawakan. Bahagyang humanga ang karamihan sa mga kasamahan niyang magsasaka. Pinaikit ang mga mata habang may ngiti sa kanilang mga labi. Nag-impake ng wallop ang muscled volunteer. Halatang tumutugma sa isang ninuno ng sekta. Boom! Ang mga kumikinang na ron ay biglang kumislap sa gate. At ang mga alon ng enerhiya ay lumabas mula rito. Direktang sumisingil sa napakalaki na lalaki. Ang kailangan lang ay isang nakakatakot na hiyawan. At ang matapang na master ay sumabog. Sumabog ang kanyang laman at dugo at itinapon sa lahat ng direksyon. Nang makita ito, ang natitira ay tumahimik, kumuha ng isang agresibong lagop. Sa panloob, ang ilan sa kanila ay talagang nagpapasalamat na hindi nagboluntaryo at nagdusa ng parehong kapalaran. Ang isang mahusay na master, nakapantay ng isang ninuno ng sekta, ay pinatay sa isang tibok ng puso sa pamamagitan ng walang anuman kundi isang napakalaking alon ng enerhiya. Sumuko ka na lang. Walang sino man sa sansinukob na ito ang makakapasok sa palasyo kapag naisara na ang pinto. Opisyal nang tapos na ang treasure hunting na ito. Pinasag ng isang bony elder ang nakakabinging katahimikan. Ang lalaking ito ay walang iba kundi ang Celestial Psychic Campbell. Maging ang mga nangungunang master. Kabilang ang pinuno ng Heavenly Palace at ang pinuno ng Yaksha Palace. Ay tikom ang kanilang mga bibig. Na kinikilalang hindi sila makakapasok sa gate kahit na sinubukan nila. Tara na, balik na tayo, sabi ng isa sa nakakadismaya na tono. Umiling-iling habang nakatingin sa ibaba. Bagamat nag-aatubili, ang mga tao mula sa iba't ibang mundo ay unti-unting umalis ng may mabigat na puso. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay nanatili sa Celestial Continent. Naghahanap pa rin kung saan-saan upang makita kung may makikita silang anumang mga kayamanan na naiwan. At muli sa isa pang pagkabigo, walang mahahalagang bagay maliban sa ilang mga guho dito at doon. Samantala, sa baybayin ng kontinente, ang mga tao mula sa iba't ibang pinagmulan ay nakipaglaban sa mga bangkang iyon sa dagat ng mga bituin. Ang mga mas malalakas ay nakakuha ng kanilang mga kamay sa mga sisidlan at agad na tumulak. Iniwan ang mga malas at mahihinang magsasaka. Hinahanap ni Dustin ang grupo mula sa underworld pagkalabas ng palasyo. Pumalon siya mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Umaasang mahuli ang anumang palatandaan ng mga ito. Ngunit wala siyang nakita. Parang nakaalis na talaga sila sa Celestial Continent. Mukhang kailangan kong bumisita sa underworld. Naikuyom ni Dustin ang kanyang mga kamao. Kumunot ang kanyang mga kilay habang ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay na layunin. Sa sandaling iyon, nakita ng ilang figure si Dustin sa kanilang espiritual na kahulugan. May malisyosong ngisi. Tinitigan siya ng mga ito mula sa malayo. Si Dustin, bagamat medyo galit na galit sa puntong iyon, ay napansin agad ang kanilang presensya habang nakatingin siya sa kanilang direksyon. Ang mga figure na iyon ay ang mga pinuno ng Yaksha Palace, ang Sword Palace, ang Heavenly Palace, at ang may-ari ng Star Island na lahat ay mga minamahal na kaaway ni Dustin. Kumunot ang noo ni Dustin. Ang mga masters na ito ay gagawa ng hakbang laban sa akin anumang oras ngayon.
Nakatingin sila sa Daoist robe at dalawang natural na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. Bukod dito, kasama ko rin ang 8 punong banal. Tiyak na hinahangad nila ang mga kayamanang ito. Well, ang mga bagay na ito ay akin at hinding-hindi nila ito maaalis. Isang maling galaw lang. At tiyak na hindi ko sila papakawala ng madali. Napangisi si Dustin sa loob. Tinitigan ang mga masters na iyon gamit ang kanyang matindi. Matatalas na mata. Hindi nagtagal. Karamihan sa mga naiwan sa baybayin ay natagpuan ang kanilang mga bangka at nagsimulang tumawid sa dagat. Sunod-sunod silang umalis sa Celestial Continent na may bahagyang mabigat na loob. Matagal na akong nandito. Medyo nalulungkot ako ngayong aalis na ako. Tambit ni Sherman habang nakatingin ito sa abot tanaw. Kasama ang iba pang 3 banal na puno. Ito ay gumagala sa Celestial Continent sa loob ng mahabang panahon at naging mahal ang lugar. Ang paninirahan dito kasama si Peterson ay tiyak na nag-iwan ng isang makabuluhang marka sa kanila. Ang dahilan kung bakit sila ay nag-aatubili na umalis. Tara, Sherman, huwag kang masyadong sentimental. Ano bang maganda sa bastos na lugar na ito? Ang kataas-taasang banal na puno urged. Sinusubukang aliwin ang kanyang kasamahan. Sa huli, si Dustin at ang kanyang grupo ang huling umalis sa Celestial Continent. Matagal na siyang naghanap sa baybayin at sa wakas ay nakakita siya ng isang malaking barko. Kung saan siya at ang kanyang mga tripulante ay sumakay upang tumulak palayo. What the hell? Ilang segundo sa paglalayag at biglang nagtaas ng kilay si Dustin. Hindi ko makuha ang kapangyarihan ng pananampalataya sa akin. Ito ay nananatili sa Celestial Continent. Napaisip si Dustin. Nagulat sa natuklasang ito. Natuklasan niya na ang kapangyarihan ng pananampalataya ay lumabas mula sa Daoist na damit at naanod sa itaas ng Celestial Continent. Wala ni isang katiting na kapangyarihan ng pananampalataya ang naiwan sa damit ng Daoist. Ang lahat, pati na ang kapangyarihang nakuha ni Dustin, ay nawala na rin. Ano ba ang lahat ng ito? Galit na umungol si Dustin. Tinutusok ang kanyang kamao sa rehas ng barko. Ang Daoist ancestor ay gumawa ng isang hanay upang panatilihin ang kapangyarihan ng pananampalataya mula sa pag-alis sa Celestial Continent. Hindi mo ito maaalis sa iyo. Kung gusto mong maging kapaki-pakinabang ang robe na ito, kailangan mong maglaan ng oras para kolektahin ang kapangyarihan mula sa ibang mga lugar mula ngayon. Paliwanag ni Sherman matapos basahin ang nasa isip ni Dustin. Ano? Hindi pwede. Bulalas ni Dustin habang nakadilat ang mga mata kay Sherman. Naisip niya na ang Daoist robe ay maaaring gamitin bilang isang nakamamatay na sandata upang protektahan ang Immortal End World. Ngunit higit sa kanyang labis na pagkabalisa, ang kapangyarihan ng pananampalataya ay maaari lamang manatili sa teritoryo ng Celestial Continent. Biglang isang malaki at mabigat na problema ang dumating kay Dustin. Malubhang nasugatan ko ang pinuno ng Yaksha Palace at ang pinuno ng Sword Palace at nakakuha ng mga bihirang kayamanan. Walang alinlangan na ang mga nangungunang master na iyon ay mananatili ang kanilang mga mata sa akin. Damn it! Baka agawin nila ang mga kayamanan ko kapag umalis na ako sa maliit na mundo. Ano ang maaari kong gawin upang maprotektahan ang aking sarili at ang aking mga kayamanan? Bukod, ang Evil Shadow King at Daemon ay nahuli ng mga tropa ng Underworld. Hindi ako sigurado kung mailigtas ko sila gamit ang aking kasalukuyang lakas. O Diyos ko, mukhang nawala na ng kontrol sa pagkakataong ito. Tanging tainga lang ang nalalaro ko. Mukhang hindi ako masyadong umaasa sa external force. Ang pagpapabuti ng sarili kong lakas ay ang pinakapraktikal na paraan. Kakabutihang palad. Dala ko pa rin ang demonyong avatar. Mapait na nag-isip si Dustin habang pabalik-balik sa barko. Napagpasyahan niyang magtago sa magulong kawalan sa sandaling makaalis na siya sa maliit na mundong ito. Huwag kang masyadong mag-alala. Anak, nasa likod mo kami. Biglang bigkas ng Supremo Holy Tree habang ang binata ay nalulunod sa sariling pag-iisip. Tila, alam nito kung ano ang ikinababahala ni Dustin. Ikaw 8 banal na puno. Umiling si Dustin. Ang 8 banal na puno ay maaaring makapangyarihan. Ngunit hindi pa rin sila kapantay ng mga magsasaka gaya ng pinuno ng Sword Palace at ng pinuno ng Yaksha Palace.
Pagkatapos ng lahat, tila ang nangungunang mga master ng universo na ito. Magtiwala ka sa amin. Binata, kaming 8 magkakapatid ay poprotektahan ka sa kapahamakan kaya hindi ka dapat mag-alala. Halatang sinusubukan ni Sherman na patatagin siya. Nararamdaman nito na nag-aalala si Dustin. Kinagat ni Dustin ang kanyang labi at walang sinabi. Parang si Sherman ay eksaktong katulad ng Supreme Holy Tree na laging nagyayabang. Nagpatuloy ang barko sa paglalayag sa dagat ng mga bituin. Patungo sa kabilang panig nito. Tinasabi na ang dagat ng mga bituin ay nagmula sa 9 na patak ng Celestial Star Water. Tumingin si Dustin sa malawak na dagat sa harapan nila. Namangha siya. Lahat ng bagay sa mundo ay may kanya-kanyang mahika. Kahit 9 na patak ng Celestial Star Water ay maaaring maging isang malawak na karagatan. Ang Celestial Star Water ay talagang isang magandang tanawin na pagmasdan. Bulalas ng kataas-taasang banal na puno. Bumaba ito sa gilid ng barko upang humanga sa tubig sa ibaba. Hindi na malaya na naglalaway na ang bibig nito. Lumapit si Dustin sa pinakamataas na banal na puno at nagtanong. Ano ang espesyal sa Celestial Star Water? Iyan ay magiging isang mahabang kwento upang sabihin. Ngunit sapat na upang sabihin na mayroon itong maraming magagandang katangian. Alamin na ang isang patak ng Celestial Star Water ay kasing bigat ng 1,000 bituin. Kung mayroong 9 na patak sa dagat na ito, ibig sabihin, ang bigat ng dagat ay kapareho ng 9,000 bituin. Maaari mong isipin kung gaano karaming kapangyarihan ang taglay nito at kung gaano kadelikado ang pag-atake ng isang tao kung pipinuhin niya ito. Mukhang seryoso ang Supreme Holy Tree habang sinasabi ito. Nakikita ko ang ibig mong sabihin. At tama ka. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Nalaman na ang isang bituin ay katumbas ng isang mundo. Nangangahulugan ito na ang isang patak ng Celestial Star Water ay tumimbang din ng 1,000 mundo. Kung gaano ito kabigat, kahit na ang mga ninuno ng sekta ay hindi makakalaban dito. Kung kukunin ni Dustin ang lahat ng 9 na patak ng Celestial Star Water mula sa dagat ng mga bituin. Pinuhin at tunawin ang mga ito sa kanyang mga palad. Maaari niyang sirain ang isang universo sa isang suntok lamang. Nanlilisik ang mga mata ni Dustin sa tuwa. Huwag mo nang isipin iyon. Anak, ang matandang bastard ang lumikha ng dagat na ito. Paano mo maiisip na kunin ang ilan para sa iyong sarili sa iyong kalunos-lunos na lakas? Kung ito ay maaaring gawin ng madali, matagal ko nang ginawa ito. Sumimangot ang Supremo Holy Tree. Maya-maya, may narinig silang boses na sumisigaw. Parg! Tumakas ka dali. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa kanilang paligid. Ilang bangka na ang nakabuntot at umaatres. Isang higanting ulo na tila umabot sa taas na 1,000 metro ang humahabol sa kanila na may layuning pumatay. Mabilis itong kumilos kaya naabutan nito ang mga barko sa isang iglap lang. Magsanib puwersa tayong lahat at basagin ang ulong ito. Tigaw ng isang master sa isa sa mga barko. Magkasama, nagsimula ang lahat ng iba't ibang pag-atake sa ulo. Ngunit hindi nila inaasahan na bumuka ito ng bibig at lulunukin ang lahat ng kanilang atake sa isang lagok lamang. Ang pulang dila nito ay tumalsik na kasing bilis ng kidlat upang bumalot sa isang barko. Hinaila ito pabalik sa kanyang bibig at kinain. Tinakot nito ang mga natitirang tao sa mga barko kaya nagpasya silang tumakas ng mabilis hanggat maaari. Ngunit sa huli, tinalo pa rin sila ng ulo at nilamon silang lahat. Ang paningin ay nagdulot ng panginginig sa gulugod ni Dustin. Agad niyang idiniin ang bangka sa ibang direksyon para maiwasan ang patayan sa unahan. Hindi tayo dapat tumakas. Kailangan nating maglayag sa unahan at harapin ito. Sabi ni Sherman kay Dustin. Ano? Seryoso ka? Mukhang nakakatakot ang ulo na iyon. At duda ako na matatalo talaga natin ito. Protesta ni Dustin. Bakit natin ipaglalaban? Kukunin ko siya bilang isang lingkod. Sabi ni Sherman. Lingkod? Paano? Nagulat si Dustin. Biglang tumama sa kanya ang realization. Ito ay dapat na isa sa mga higanti na ipinangako ni Peterson ang Daoist Ancestor bilang isang regalo upang gabayan at protektahan sila. Ito ang higanting sinasabi ng Daoist Ancestor. Hindi napigilan ni Dustin ang pagbigkas. Tama iyan.
Ang taong ito ay isa sa mga tagapaglingkod mula sa higanteng lahi. Naglabas si Sherman ng isang dilaw na papel na ron at may binulong dito. Bush! Kaagad, nagsimulang umangat ang higanteng ulo mula sa dagat. Nagpakita ito ng matibay at makapal na katawan sa ilalim nito. Sa wakas, nakita ito ni Dustin kung ano talaga ito, isang higanteng kasing taas ng langit mismo. Ito ay isang tunay na higanti. Hindi siya binago ng ilang uri ng enerhiya o kakayahan. Siya ay isinilang bilang isa. Isang malalim na dagandong ang ibinigay ng higanti. Ibinaba niya ang kanyang ulo para tingnan ang barkong sinasakyan ni Dustin. Ang higanti ay tila hindi pala kaibigan at ang kanyang mga mata ay pag-alit. Itinaas niya ang kanyang malaking palad at saka hindi inaasahang ibinaba iyon sa dagat. Isang malakas na hangin ang umihip ng malakas, na lumilikha ng malalaking alon. Big guy, gusto mo bang maging bastos tayo? Tigaw ni Sherman. Nakasing bilis ng kidlat na itinapon sa dagat ang dilaw na papel na ron. Lumipad ito sa ulo ng higanti na may kasamang whoosh. Ipakita mo sa amin ang iyong paggalang. Isang mapagmataas na boses ang umalangaw-ngaw sa hangin. Ang lahat ng ito ay nagmula sa kataas-taasang banal na puno. Kinilig ang higanti at pagkatapos ay naging banayad ang kanyang tingin. Mga master, isang karangalan na pagsilbihan kayo. Aniya, sa wakas, ibinaba niya ang kanyang malaking ulo ng may paggalang. Binigyan siya ni Peterson na Daoist ancestor ng utos na ituring ang 8 banal na puno bilang kanyang mga Panginoon. At gayon ang gagawin niya. Napakagaling. Mangyaring pangunahan ang paraan kung gayon. Ang kataas-taasang banal na puno ay mahinaong iwinagayway ang makapal na mga sanga nito sa hangin. Dinanamnam ang pakiramdam ng pagiging Panginoon ng higanti. Opo, Ginoo. Tumalikod ang higanti at pinangunahan ang daan. Lumipas ang ilang sandali, isang malaking palad ang lumitaw sa paglabas. Kasing taas ito ng bundok, na nakaharang sa kanilang dinadaanan. Isa pang higanti. Bulalas ni Dustin. Alam niya ang ibig sabihin nito nang hindi nagtatanong. Oo, siya ay. Tumawa si Sherman. Pagkatapos, kumuha si Sherman ng isa pang dilaw na papel na ron at nagsimulang kumanta. Pagkatapos, ibinato nito ang rune paper sa napakalaking palad. Sa isang iglap, umalangaw-ngaw ang dagat at nagsimulang lumakas ang mga alon. Isa pang higanti ang tumaas hanggang sa dumampi ang ulo niya sa langit. Mga guro, isang karangalan na paglingkuran kayo. Magalang na yumuko ang higanti sa 8 banal na puno. Tumawa ang kataas-taasang banal na puno. I really didn't expect that old bastard to be this generous. I had my doubts at first. Pero narito ang 2 dambuhalang katulong na nasa harapan natin ngayon. Ang kataas-taasang banal na puno ay patuloy na tumawa ng husto. Nagsimulang maglakad ang 2 higanti. Patungo sa kabilang bahagi ng dagat. Nakarating na tayo sa wakas. Si Dustin at ang iba ay umalis sa barko at dumaong sa pampang. Haha! Sa 2 dambuhalang katulong na ito, walang maglalakas loob na guluhin ako. Kayong 2, pumunta kayo rito at yumuko sa akin. Ako ang iyong Panginoon. Bulalas ng kataas-taasang banal na puno na may matinding sigasig at ngiting-ngiti sa mukha nito. Mula nang makuha nito ang mga katulong nito, puno na ito ng mainit na hangin. Oo, Master. Dumagundong sa hangin ang boses ng 2 Titan. Pagkatapos, sa kanilang napakalaking katawan, dahan-dahan silang yumuko sa kataas-taasang banal na puno upang ipakita ang kanilang paggalang. Kahit nakabaluktot ang katawan nila, dumampi pa rin ang matayog nilang figures sa mga ulap na dumaan sa kanilang mga tainga. Woodrow, hindi ba pwedeng low-key ka? Pang-iinis ni Sherman. Nakataas ang kilay at idiniin ang labi. Magtiwala ka, binata. Walang sino man sa sansinukob na ito ang maglalakas loob na lapitan ka. Ngayong nasa likod mo na ako. Malumanay na sambit ni Sherman, na nagnanais na aliwin si Dustin. Tara, Sherman, seryoso ka ba dyan? Bakit hindi ka mag-low profile? Ang kataas-taasang banal na puno ay gumanti, na biglang tumawa, habang si Sherman at ang Supreme Holy Tree ay nag-aagawan sa kung sino man ang nakabawi kay Dustin. Ang mga kasama ng binata ay gulat na nakatingin sa 2 higanti.
Nagpalakpakan sina Violet at Sue at napasigaw sa tuwa na para bang ang dalawang nilalang ay isang uri ng libangan. Paliitin. Utos ni Sherman sa dalawang higanti. Yes, sir. Tagot ng mga higanti sa rehearsed chorus. Dahan-dahan. Lumiit sila sa laki ng karaniwang tao bago magalang na tumayo sa likod ng 8 banal na puno. Wow! I can't believe na kaya pa nilang magpalat ng size. Bulalas ni Dustin sa sobrang gulat. Nakangiti mula tenga hanggang tenga habang tumatakbo ang tingin sa pagitan ng dalawang higanti. Siyempre kaya nila. Tulad ninyong mga tao na maaaring palakihin ang inyong sarili. Ang mga higanting ito ay maaari ring maglipat ng laki. Kailangan nilang gumamit ng omnipotent skill upang bawasan ang kanilang laki. Tulad ng kung paano mo sinasamantala ang enerhiya o i-activate ang omnipotent bodily skill para maging isang higanti. Ang mga higanting ito ay magagawa rin kung hindi. Masusing paliwanag ni Sherman habang sinusulyapan ang ngayon ay nanliliit na mga higanti. Oh, I see. Iyan ay medyo maginhawa. Hindi ba? Tumango si Dustin sabay haplos sa baba. Huminga ng malalim. Taka siya idinagdag. Halika. Umalis na tayo sa maliit na mundong ito. Habang winawagayway niya ang kanyang kamay. Siya at ang kanyang mga tao ay dumaan sa puwang sa kalawakan at bumalik sa kanilang universo nang wala sa oras. Ang dagat ng mga bituin at ang celestial continent ay parehong matatagpuan sa isang maliit na mundo. Sa isang lugar na medyo malayo sa kung saan nagmula si Dustin. Kaya, sa totoo lang, medyo isang paglalakbay. Naglabas si Dustin ng 10 barkong pandigma para makasakay ang lahat ng tauhan niya. Kaagad, ang mga barko ay naging mga sinag ng liwanag at nagmamadaling lumipad sa malayo. Habang sila ay inaanod sa madilim na espasyong walang laman. Nakaupo si Dustin na nakakross ang paa sa isa sa mga sisidlan. Ang 8 banal na puno, Tina Caroline, Ivy, Sue, at ang iba pa, ay nagpapahinga sa sarili nilang mga silid habang nakabantay si Dustin. Kalahating araw sa kanilang paglalakbay. May naramdaman si Dustin na hindi inanyayahan malakas na aura mula sa malayo. Nandito na sila. Nakakunot ang noo na sabi ni Dustin habang iminulat niya ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng kanyang kontrol. Ang 10 barkong pandigma ay sunod-sunod na huminto. Nang walang anumang salita, bumaba si Dustin sa barko. At sa isang alon ng kanyang manggas, ipinadala niya ang 10 barkong pandigma kasama ang mga taong sakay pabalik sa Slave Tower upang panatilihing ligtas ang mga ito. 2 quarters. Maya-maya, ang 8 banal na puno ay nagmadaling lumabas ng tore at tumabi kay Dustin. Tila naghahanda para sa isang labanan. Pagkatapos ay inilabas ng binata ang kanyang demonyong avatar na may hawak na diabolic killing needle. Dustin. Mukhang hindi naman mahina ang spiritual sense mo. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng purple na roba ang bumungad sa paningin ni Dustin. Na nakatingin sa huli na may mapaglarong tingin at saplada sa mukha. Humph! Ikaw na munting bastard. Walang takas para sa iyo. Ibigay mo ang 8 lalaking bato kung gusto mo pang mabuhay. Isang lalaking may matinding ningning ng espada ang lumabas sa kawalan. Tumagos ang matatalas niyang mata kay Dustin. Kung nakakamatay lang ang tingin. Nabaril na ng mga matang iyon si Dustin dead on the spot. Ang lalaking ito ang pinuno ng Sword Palace. Ang lahat ng mga pagsisikap na ginawa niya sa paghabol na ito ay tahasang para sa asensya ng dragon sa mga kamay ni Dustin. Alam niya na ang kakaibang concoction na ito ay lubos na magpapahusay sa kanyang lakas kapag natupok. Anak, wala akong problema sa'yo. Kung ibibigay mo lang sa akin ang Daoist na robe. Isang natural na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. At ang 8 banal na puno. Ipinapangako kung hahayaan kang umalis ng ligtas at maayos. Ang pinuno ng Heavenly Palace ay humikayat sa isang magaan na tono. Na ipinaalam ang kanyang presensya. Pagkatapos, ang may-ari ng Star Island. Ang emperador ng Sky Phoenix Kingdom. At ang iba pang nangungunang magsasaka mula sa iba pang maimpluwensyang puwersa ay lumitaw ng sabay-sabay. Itong grupo ng mga prominenteng master ay itinoon ng matinding tingin kay Dustin. Sinusubukang takutin ang binata para sumuko. Takasama ang palad para sa kanila.
Walang plano si Dustin na ibigay ang damit na maaaring makakolekta ng kapangyarihan ng pananampalataya. Ang mga likas na sisidlan ng walang kamatayang enerhiya. At 8 banal na puno. Pagkatapos ng lahat, ang lahat ng ito ay mga kayamanan na may malaking halaga. Siya ay lalaban hanggang sa kamatayan bago sila maaga ng mga Panginoong ito sa kanya. Bagamat sila ay sakam. Ang mga Panginoong ito ay may sapat na maling akala upang isipin na ang mga mahalagang kayamanang iyon ay nararapat na pag-aari nila. Ngunit ngayon na nahulog sila sa mga kamay ng isang binata. Walang paraan na palayain nila siya ng walang laban. Let me see. Kaya nandito ka para pagnakawan ako ng mga kayamanan ko. Diba? Kutsa ni Dustin ang pinaka nakakainsultong ngiti na nagagawa niya. Mula nang umalis siya sa Celestial Palace. Inaasahan na niya ang pananambang na ito. At sapat na totoo, hindi binaygo ng mga masters na ito ang kanyang mga inaasahan. Sa pagtingin sa kanila ngayon, naiisip lang ni Dustin na protektahan pa ang mga kayamanan. Sa malupit na daigdig ng mga mapangahas na magsasaka. Ang sariling interes ang una sa lahat. Binata, dapat mong malaman na ang mga malalakas ay nakatakdang magtaglay ng mga mahalagang kayamanang ito. Hindi mo maaaring itago ang napakaraming kayamanan sa iyong sarili. Dadalhin ka lang nila sa gulo. Bakit hindi mo iwan silang lahat dito? At pagkatapos ay malaya kang umalis. Mungkahi ng emperador ng Sky Phoenix Kingdom. Nahalatang sinusubukang hikayatin si Dustin. Ang mga mapagkukunang ito ay hindi pag-aari ng sinuman. Nahanap ko sila, kaya natural na akin sila. Bakit ko ito ibibigay sa iyo? Ngumuso si Dustin. Nakatayo na nakataas ang ulo at nakapulupot ang mga kamay sa likod niya. Bata, ang tigas talaga ng ulo mo. Kung iyan ang gusto mo, hayaan mo akong kunin ang iyong buhay. Tigaw ng pinuno ng Yaksha Palace na may mabagsik na mukha. Sa kanyang nakakunot na mga kilay at nakabukang butas ng ilong. Nagpakawala siya ng napakalaking kapangyarihan na nakadirekta kay Dustin. Habang naaalala niya kung paano siya nasaktan ng husto ng binata sa Celestial Palace. Mas nagalit ang pinuno ng Yaksha Palace. Dustin, may itatanong ako sa'yo. May kinalaman ka ba sa pagkawala ng anak ko? Alistair Shaw. Tagutin mo ako ng tapat. Seryosong tanong ng pinuno ng Sword Palace sa isang dumadagendong na boses. Sa isang hakbang pa lang ay nagpakawala siya ng matalim na ningning ng espada at ipinutok iyon kay Dustin. Nakakatawa. Nawala ang anak mo. Pero narito ka. Tinatanong mo ako kung may kinalaman ako. Pero oo. Tinatanong mo ang tamang tao. Haha. Mayroon akong isang bihag na nagngangalang Alistair Shaw. Masungit siya sa akin. Kaya tinuruan ko siya ng leksyon at kinuha ko siya bilang aking bilanggo. Tagot ni Dustin sa pinaka hindi nakakaabala na tono na magagamit niya. Pagkatapos ay pina-teleport niya si Alistair palabas ng Slave Tower para patunayan ang kanyang sarili. Papa, ikaw pala. O Diyos ko, tulungan mo ako. Nang makita pa lamang ni Alistair ang kanyang ama. Agad na natuwa si Alistair. Halatang puno ng pag-asa. Na pinatunayan ng kanyang mataas na boses. Dad, patayin mo ang brat na ito. Naglakas loob siyang salakayin ako. Hindi mo siya mapapaalis. Patuloy ni Alistair, na ngayon ay naghi-hysterical habang itinuro niya si Dustin na may namumula at galit na mga mata. Ang lalaking ito ay lumaki na may pilak na kutsara. Spoiled. At pinakitunguhan siya ng lahat ng may lubos na paggalang dahil sa kanyang ama. Siya ay hindi kailanman naging isang kampon. Baka isang bilanggo ng ilang binata. At ito ay higit pa sa sapat para sa kanya upang kamuhian si Dustin sa kaibuturan at subukang makaganti sa kanya. Bastos ka, bitawan mo ngayon ang anak ko. O papatayin kita ng walang awa. Ang pinuno ng Sword Palace ay namumula. Ang kanyang mukha ay namumula at ang mga ugat ay halos tumulo sa kanyang leeg. Hindi niya maiwasang manginig. Nakikita kung paano nahulog ang kanyang bulok na anak sa kamay ng kanyang kaaway. Well, I don't think you and your son are clear about the current situation. Ako ang namamahala. Hindi kayo, mga bastos. Are you trying to piss me off? Dustin scoffed with a stern face. Bahagyang ikiling ang ulo. Malinaw na hindi naintindihan ng mag-ama na ito ang buong sitwasyon. Labis ang inis ni Dustin.
Kaya, para turuan sila ng leksyon, inilabas niya ang kanyang vital energy at itinuro ito sa kanyang bihag. Sa isang iglap lang, sumabog ang mga braso ni Alistair. Nagkalat ang kanyang dugo at laman kung saan-saan. Ipinanganak at lumaki sa isang maimpluwensyang, mayayamang pamilya. Si Alistair ay palaging pinapahalagahan mula ulo hanggang paa. Hindi pa siya nakaranas ng ganoong sakit. Bigla ang pag-atake ni Dustin. Walang nagawa si Alistair kundi ang mapahiyaw ng malungkot habang agresibong umagos ang mga luha sa mukha niyang nakangisi. Dustin, magnanakaw at daga ka. Ang pinuno ng Sword Palace ay palaging tinatrato ang kanyang bunsong anak na parang hiyas at sinisiraan siya. Nang makitang naghihirap ang kanyang anak, hindi na lang niya natiis at gusto niyang alisin ang kanyang mga mata mula sa kanilang mga butas dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Dustin, bitawan mo agad ang anak ko. Kung hindi, tiyak na guguluhin kita. Siguradong papatayin ko rin ang lahat ng buhay na nilalang sa Immortal End World pati na ang Immortal End Alliance. Hahabulin ko ang iyong pamilya at pinakamamahal. Mga kaibigan at pinapanood mo silang mamatay isa-isa sa aking kamay. Ang pinuno ng Sword Palace, sa walang pigil na galit, ay gumawa ng isang nagbabantang hakbang pasulong. Di nagtagal, isang malakas na aura ng espada ang lumabas sa kanyang katawan na parang talon ng tubig. Bumagsak sa serye ng mga bato at tinamaan si Dustin na sinusubukan siyang pigilan. Ang walang katapusang at kakilakilabot na aura ng espada na pumuno sa langit at lupa na pinilit kay Dustin ay parang isang malakas na suntok sa kanyang bituka. Nagawa sa 1,000 brick. Nadobol si Dustin sa walang katapusang sakit nang maramdaman niyang pansamantalang huminto ang sirkulasyon ng dugo sa kanyang katawan na para bang ginulo ito ng ilang cosmic anomaly. Ang kanyang buong katawan ay nasa masakit na kaguluhan. Ang tanging tumatakbo sa isip ni Dustin ay kung gaano kalakas ang kanyang kalaban. Ang pinuno ng Sword Palace ay talagang isang master sa parehong antas ng pinuno ng Yaksha Palace. At napakalakas. O talaga, ang mga cultivator ng iyong Sword Palace ay nakipag-away ng walang dahilan. At pagkatapos ay sumali sa Yaksha Palace upang salakayin ang aking mga tao mula sa Immortal End Alliance sa Celestial Palace. Ang mga miyembro ng iyong Sword Palace, ang piniling pukawin, tugisin at saktan ang mga miyembro ng Immortal End Alliance. Paano mo pinaplano na ipagtanggol ang iyong sarili at ang iyong mga tao sa paggawa ng mga walang hiyang bagay? Palagi akong nananatili sa aking prinsipyo ng pagiging isang makatarungang tao na may integridad. Hindi ako aatake hanggat hindi ako inaatake. Ang sino mang umatake sa akin ay papatayin ng walang awa. Sisirain ko ang Sword Palace sa lalong madaling panahon. O mamatay sa pagsubok, sabi ni Dustin habang nanunuya sa pagkabalisa. Pagkatapos ay itinoon niya ang lahat ng kanyang lakas at hinawakan ito. Pinisil ang kaliwang binti ni Alistair at nabali ito sa proseso. Si Alistair ay nasa kaliwa lamang ang kanyang kanang binti, na ngayon ay nasa isang kakilakilabot na estado. Ang tanging nakikita niya ay isang puting talas-talas na buto na nakausli sa kanyang balat. Ah, Tay, tulungan mo ako. Napaiyak si Alistair sa sakit habang umaagos ang dugo sa kanyang hita na parang gripo ng pulang tubig. Malalim at mainit ang sakit na pumipintig sa kanyang paan na parang may kamay sa loob ng kanyang sugat at patuloy na pinipisil iyon gamit ang isang bisyo na parang mahigpit na pagkakahawak. Ang hindi maisip na sakit na kanyang pinagdadaanan ay nagpakamatay sa kanya. Dustin, baliw ka. Akala mo talaga kaya muta at makawala. Inutusan kitang palayain siya ngayon. Ang pinuno ng Heavenly Palace ay humakbang pasulong at inilabas ang kanyang aura. Naramdaman agad ni Dustin ang kanyang sarili na nababalot ng matinding pressure. Ang demonyong avatar ay humakbang pasulong at agad na ginamit ang demonyong enerhiya. Naglabas ng isang elemento ng dark magic, na bumabalot kay Dustin na hamarang sa mga karagdagang pag-atake mula sa pag-abot sa kanyang katawan. Oh! So sa tingin mo nagiging unreasonable ako at sumusobra sa mga bagay-bagay. Sa Celestial Palace, pinalibutan at pinatay ng mga sundalo ng Yaksha Palace at Sword Palace ang mga walang pagtatanggol na tao mula sa ating Immortal End Alliance. Sa oras na iyon, bakit hindi ka tumayo sa kanila at pigilan sila?
na sinasabi sa kanila na sila ay tumatawid sa linya. Ngayon kapag ang mahal na anak ng iyong kaibigan ay inaatake, bigla kang naging mabait at matino. Paano ito sumasalamin sa iyong pagkatao? Ngayong gusto mong tumalon at itaguyod ang hustisya. Tumingin si Dustin sa pinuno ng Heavenly Palace at ngumiti ng nakakainis. Dustin, hindi mo kami kayang labanan at talunin sa ngayon. Dahil wala kang kapangyarihan ng pananampalataya. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng pagiging matapang, mayabang at brutal? Ipapayo ko sa iyo na ibigay mo ang mayroon ka at palayain kaagad ang binatang iyon. Mayabang na sabi ng pinuno ng Heavenly Palace habang humakbang pasulong at matamang nakatitig kay Dustin. Nanlamig ang mga mata ni Dustin, na nagpapahiwatig na hindi siya magbabago ng isip ng madali gaya ng inaakala nila. Akin na, bakit ko naman ibibigay sa'yo? Ngumisi si Dustin. Dad, help, please save me. Patayin agad si Dustin. Gusto kong makita ang munting bastard na nagkapira-piraso at nakakalat sa mga aso. Tatay, ano pang hinihintay mo? Mas mabuting magsimula ka kaagad. Dustin ka bastard. Ang tatay ko ang pinuno ng Sword Palace. Ginawa mo ang mga kakilakilabot na bagay sa akin. At hindi kita hahayaang mamuhay bilang halimbawa sa iba. Sa oras na iyon, bagamat siya ay nagsasalita ng matigas, si Alistair ay malapit nang mag-collapse. Medyo nag-hysterical na siya at umuungal ng malakas na parang ang bawat atom sa katawan niya ay sumisigaw sa sakit. Parang isang sulok na hayop. Oh, kaya gusto mong gumawa ng mga kakilakilabot na bagay sa akin at basagin ang aking katawan sa maliliit na piraso. Mukhang dismayado ka pa sa pag-aakalang may kapangyarihan ka at hindi mo naiintindihan ang sitwasyon mo ngayon. Kung kinausap mo ako ng maayos at malamang na humingi ng awa sa akin, baka nailigtas ko na ang buhay mo. Ngunit ngayon wala kang pagkakataong mabuhay. Puputulin kita sa maliliit na piraso na parang tinadtad na karne. Tumingin si Dustin kay Alistair na may bahagyang nakakatakot ng ngiti. Pagkatapos ay tinawag niya ang kanyang vital energy force at itinulak ito patungo sa kanyang hostage. No, I can't die like this. No, don't do this to me. I have a healthy life ahead. Nang tumingin siya sa mga mata ni Dustin, nakita ni Alistair na malinaw na nakasalamin sa kanyang mga mata ang kanyang hangarin sa pagpatay. Sa sandaling iyon, alam niyang walang pag-aalinlangan, na si Dustin ay hindi magpapakita sa kanya ng awa at papatayin siya kahit na ang kanyang ama ay nandyan upang protektahan siya. Dustin, don't you dare go through sa iniisip mo. This is my favorite son. I once swore that nobody would ever hurt him as long I was alive. Ang pinuno ng Sword Palace ay sumugod sa desperasyon at sinubukang pigilan si Dustin na patayin ang kanyang anak sa malamig na dugo. Gayunpaman, sa oras na iyon ay medyo huli na para sa kanya upang gawin ang anumang bagay upang iligtas ang buhay ng kanyang anak. Sa isang paputok na tunog, tulad ng palagpak ng kulog, sumabog ang katawan ni Alistair at tuluyang nalipol. Napakaitim o puti ng pagkatao ni Dustin. Kaibigan ka man niya o kaaway niya, walang kulay abong lugar. Dahil ang Sword Palace ay sapat na matapang upang salakayin si Dustin at ang kanyang mga tao. Hindi siya magpipigil, ngunit ibigay sa kanila sa pantay na sukat kung ano ang nararapat sa kanila. Dustin, ang pinuno ng Sword Palace ay umungal sa galit at hindi paniniwala. Ang kanyang katawan ay natatakpan ng hindi mabilang na kumikinang naningning ng espada na lumipad palabas at pinutol ang espasyo. Pagkatapos, ibinuka niya ang kanyang bibig at inilabas ang isang gintong maikling espada. Nakabalot sa isang siksik na gininto ang aura na may kinang na nakakasilaw sa mga mata. Ang espada ay tila isang bagong hindi matalas na hindi kailanman pumutol ng anuman. Sa isang sunset, sumugod ito patungo kay Dustin sa napakabilis na bilis. Ang hindi matalas na espada ay kumikinang at nagiging mas nakasisilaw habang mabilis itong sumulong. Halos sinindihan nito ang buong mabituing kalangitan, na gumagawa ng matingkad na gininto ang mga ilaw sa lahat ng dako sa likuran nito. Ang natitirang mga tao na nanunood sa paghaharap ay namutla nang makita ang hindi matalim na espada. Ito ay dahil naramdaman ng lahat na kahit hindi pa matalas,
Ang espada ay may kakilakilabot na kapangyarihan sa pag-atake at napakalakas. Tila kaya nitong i-cut sa kahit ano o kahit sino. Maging ang pinuno ng palasyo ng langit ay medyo nangangamba din sa kanyang puso na baka hindi niya makayanan ang pag-atakeng inilunsad ng naturang sandata. Hindi, sir. Hindi pa ganap na pino ang iyong Flying Immortal Sword. Hindi pa rin ito matalas. Mas mabuting gamitin mo ito ng maingat. Kung hindi, lahat ng mga nakaraang pagsisikap na ginawa mo ay malamang na masayang. Gulat na bulalas ng isang elder ng Sword Palace. Gayunpaman, ang pinuno ng Sword Palace ay hindi man lang siya binigyan ng pangalawang tingin at lahat ng sinabi niya ay lumipas sa kanyang ulo. Isang unsharpened Flying Immortal Sword. Siguradong desperado na siya hanggang sa gumamit ng hindi pa tapos na sandata. Pero teka, hindi ganoon ka-simple. Mukhang napakalakas. Pagtingin sa gintong dilaw na maikling espada. Namangha si Dustin. Tila, ito ay isang napakalakas na pamamaraan ng espada. Kung hindi ito gagamitin ng pinuno ng Sword Palace. Kung isa sa alang-alang ang posibleng panganib na ay dudulot nito sa may hawak nito. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. Gumamit si Dustin ng 12,000 sword moves. At pinagsiksik ang kanilang kapangyarihan sa isang sinag ng sword light. Pagkatapos ay ipinadala niya ang liwanag ng espada upang harapin ang lumilipad na espada. Nang magkabanggaan sila, nabasag na parang simpleng papel ang sword light ni Dustin. Nagulat si Dustin. Napaatras ng ilang hakbang upang maiwasan ang resulta ng pag-atake. Ginalaw ng demonyong avatar ang katawan nito at mabilis na nagsagawa ng malademonyong bawal na mahika. Naglabas ito ng mga kumikinang na itim na ro na lumapit sa gintong lumilipad na espada. Kasabay nito, lumitaw din ang diabolic killing needle at tumama sa lumilipad na espada na nagbibigay ng pinagsamang pag-atake. Klang! Tatunog ng metal na nagbabanggaan sa isa't isa. Ang demonyong avatar ay pinalipad pabalik sa pamamagitan ng napakalaking epekto. Bagamat hindi matalas, ang Flying Immortal Sword ay ang panghabang buhay na asensya ng swordsmanship ng pinuno ng Sword Palace. Kaya ang lakas ng pag-atake nito ay nakakatakot. Tinataya na ilan lamang ang mga master sa universo na ito na may kakayahang labanan ang gayong sandata ng may kumpiyansa. Gayunpaman, sa kabila ng pinagsamang pagsisikap, ang gininto ang unsharpened sword ay hindi napigilan at nagpatuloy sa paglipad patungo kay Dustin. Dustin, kailangan mong mamatay ngayon. Kahit na pumunta dito si Devil Ancestor Thanos ngayon, hindi niya mailigtas ang puwet mo. Sabi ng pinuno ng Sword Palace na may mapait na ngiti. Nang makita ito, lahat ng nangungunang mga master, kabilang ang pinuno ng Heavenly Palace, pinuno ng Yaksha Palace, may-ari ng Star Island, at ang emperador ng Sky Phoenix Kingdom, ay sumugod at naghanda upang agawin si Dustin ng kanyang mga kayamanan nang siya ay matalo. Kung hindi, aangkinin ng pinuno ng Sword Palace ang lahat ng kanyang mga trofeo at walang iiwan para sa ibang tao. Maya-maya lang, isang nakakasindak na boses ang tumunog. Damn all of you, what are you doing here? Nagtipon ba kayong lahat dito para saktan ang body kong si Dustin? I am very disappointed. Dustin, huwag kang mag-alala. Nasa likod kita at poprotektahan kita. Nagtaka ang lahat kung sino ang nagsasalita at nagsasabi ng napakalakas na salita. Sa sumunod na sandali, biglang lumitaw ang isang higanti mula sa kung saan. Bang! Ilang saglit na lumutang sa ere ang higanti at saka agad na kumilos. Ang kanyang kamao, na mas malaki kaysa sa isang bundok, ay nahulog mula sa langit at natamba ang gintong espada. Puff! Ang pinuno ng Sword Palace ay agad na tumalikod at nagluwa ng isang subo ng dugo. Habang ang kanyang mukha ay namutla sa isang iglap. Sa nangyari, ang hindi matalas na espada ay halos isang bahagi ng kanyang katawan na masigasig niyang binuo pagkatapos ng mga taon ng pag-aalaga dito gamit ang kanyang esensya ng dugo. Ito ay malapit na konektado sa kanyang pagkatao. Nang kontra-atake ang hindi matalas na espada. Diretso rin itong inatake at agad na nasaktan. Boom! Matapos tamaan ng higanti ang hindi matalas na espada gamit ang kanyang kamao at matagumpay na napigilan ito.
Ang kanyang kamao ay nagbago ng direksyon at lumapit sa pinuno ng Sword Palace. Ang kamao ay nagdadala ng isang kakilakilabot na enerhiya na napakalaki ng dagat. Nayanig ang buong universo na parabang tinamaan ng lindol at anumang oras ay malapit ng gumuho. Lumabas ka, Dumpty. Ipakita sa mga taong ito kung ano ang kaya mong gawin sa iyong mga kamangha-manghang kakayahan. Ang kataas-taasang banal na puno ay umungal ng may pagmamalaki. Nasasabik sa pag-iisip ng paghihiganti. Bang! Biglang panginginig ng langit. Isa pang higanti ang lumitaw sa harap ng lahat. Tulungan mo akong makuha ang espadang iyon. Nakatutok ang tingin ni Dustin sa gininto ang espadang lumilipad sa di kalayuan. Ang kanyang pagnanais para sa espada ay halata sa sinumang may mga mata. Si Dustin ay palaging isang masigasig na collector na mahilig kumuha ng lahat ng uri ng makapangyarihang armas at kayamanan. Sige, boy. Alam mo kung ano. Sama ka sa akin. Ang mga taong katulad natin ay hinding-hindi hahayaang lumipad sa ating landas ang malalakas at pambihirang armas. Tama ba? Sabi ng Supreme Holy Tree na may tunay na ngiti sa labi. Ang higanti, na tinatawag na Dumpty ng kataas-taasang banal na puno, ay sumulong ng isang hakbang. Ang kanyang malaking kamay ay nahulog mula sa langit, at hinawakan ng gininto ang hindi matalas na espada sa kanyang palad. Tumigil ka, dahil sa takot at galit. Ang pinuno ng Sword Palace ay mabilis na nag-spell at desperadong sinubukang buhayin ang espada. Ang espada ay naglabas ng isang matalim, makinang naningning ng espada, na nagniningning na parang gininto ang araw. Ang enerhiya na sinasalamin nito ay maliwanag at umiikot. Nang ito ay nabuhay, umihit ito sa mga kamay ni Dumpty. Sinusubukang kumawala sa kanyang pagkakahawak. Gayunpaman, sa isang mahigpit na pagkayem at isang napakasamang puwersa, tinigilan ni Dumpty ang espada. Tinanggihan ang pagtakas nito. Boom! Sabay pasok ng isa pang higanting kamao sa harapan ng pinuno. Ang kasuklam-suklam na kapangyarihan ng higanti ay umalangaw-ngaw at binalot ang pinuno. Tulad ng mga bundok na gumuho at tsunami na umaagos sa mabilis na alon. Ang patuloy na pagsabog ay nanginginig sa espasyo kung saan nanatili ang pinuno. Maya-maya, unti-unting gumuho ang paligid niya. Sunod-sunod na pulgada, nagulat ang pinuno. Nararamdaman niya ang dugo at enerhiya sa kanyang katawan ng matindi at mabilis na pumipintig. Dahil sa malakas na lakas ng higanting ito, nanginginig siya sa sobrang takot. Magaling! Humpty! Si Sherman! Ang malaking kapatid ng banal na puno at ilang iba pang mga banal na puno ay lumitaw. Nakatayo sa tabi ni Dustin. Humpty and Dumpty. Sino ang nagbigay sa kanila ng dalawang ganyang pangalan? Curious na tanong ni Dustin. Hindi pa niya narinig o naisip ang mga ganoong pangalan. Ang dalawang higanting ito, sa partikular, ay may kahanga-hangang nakakatawa at magagandang pangalan na magkatugma sa isa't isa. Ideya ko ito. Gusto mo ba sila? Buong pagmamalaking sinabi ng kataas-taasang banal na puno. Kumaibat ang sulok ng labi ni Dustin at hindi siya makapagsalita. Ang hitsura ng dalawang higanti ay nagulat sa mga master sa kanilang paligid. Nakita ng lahat ang napakalaking kapangyarihan ng mga higanti at ang lakas ng kanilang mga kakayahan. Dala ang gintong espada sa kanyang palad. Unti-unting lumapit si Dumpty kay Dustin. Iniunat niya ang kamay at isinuko kay Dustin ang hindi matalim na espada. Ang espadang iyon ay tinataka ng enerhiya ni Dumpty. Hindi gumagalaw at hindi gumagalaw. Sa sobrang tuwa, mabilis itong hinawakan ni Dustin at itinago sa paningin. Ibalik mo sa akin ang espada. Ang pinuno ng Sword Palace ay umungal. Pinandilatan si Dustin na may galit at pagkagalit na nag-aalab sa kanyang mga mata. Okay. Pag-iisipan ko. Walang pakialam nang umisi si Dustin. Paano kaya niya maibabalik ang bagay na nakuha na niya? Kayong mga bastos. Kung ayaw ninyong mamatay, umalis kayo rito. Kung hindi, huwag mong sisihin sina Humpty at Dumpty sa kanilang kabastusan. Ang kataas-taasang banal na puno ay marilag na nag-utos, na nakatingin sa mga magsasaka na nakapaligid sa kanila. Dustin, ipinapayo ko na iabot mo ang espada. Bakit mo kailangang ipasok ang iyong sarili sa gulo?
Tanong ng pinuno ng palasyo ng langit kay Dustin. Cut the crap. Huwag mong subukang agawin sa akin ang mga bagay na mayroon ako. Ngumisi si Dustin na singkit ang mga mata. Pinalaan ka na namin pero dahil pinipilit mong maging matigas ang ulo. Huwag mo kaming sisihin sa pagiging masungit. Sabay na tayo at patayin muna ang dalawang higanti. Ang pinuno ng Heavenly Palace ay sumigaw sa malalim na boses. Biglang-bigla, ang mga pinuno ng Heavenly Palace, ang Yaksha Palace, ang Sword Palace, ang Star Island, at ang iba pa ay isa-isang lumapit. Lahat sila ay gustong agawin ang mahalagang kayamanan na kasalukuyang taglay ni Dustin at tumangging umalis nang wala ito. Ang nakakatakot na mga pag-atake ng galit at kapangyarihan ay sunod-sunod na nagmula sa mga kamay ng nangungunang mga master at tinangay ang dalawang higanti na parang dumadagendong na alon. Boom! Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ng mga partido. Tina Humpty at Dumpty ay nakipag-ugnayan sa isang mainit na kampanya laban sa mga nangungunang masters. Hindi gustong matakot sa takot. Nakuha nila ang kanilang lakas tulad ng mga makapangyarihang hari at habang sila ay sumipa at sumuntok. Nagsimulang magbasag ang buong sansinukob. Ang demonyong avatar ni Dustin, siyempre, ay sumali sa labanan, kasama ang dalawang higanti. Inamon nito ang higit sa 100 mga nangungunang masters mula sa universo. Ang digmaan ay nagresulta sa pagkalipol ng hindi mabilang na mga bituin. Ang mga bituin na minsang nagpapaliwanag sa langit ay naging mapurol at kulay abo, na nahuli ng mga paglabag sa digmaan. Sa sorpresa ni Dustin, ang pinagsamang kapangyarihan ng dalawang higanti ay mas malakas kaysa sa pinuno ng Heavenly Palace, nakilala bilang ang pinakamakapangyarihang master sa universo. Ang pinuno ng Star Island ay nakipaglaban kay Humpty. Gayunpaman, sa kanyang pagtataka, isang suntok mula sa maringal na higanti ang agad na nabasag ang kanyang katawan. Kung mas mabagal lang ang takbo niya, napahamak na siya. Pagkaraan ng ilang sandali, wala ni isa sa mga master ang nangahas na salungatin ang kakilakilabot na pag-atake ng dalawang higanti. Hindi ko inaasahan na ganoon kalakas si Humpty at Dumpty. Napatulala si Dustin. Siyempre, sila ay mga tagasunod ni Peterson, ang Taoist ancestor. Kaya ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban ay natural na kakilakilabot. Sa kabila ng pagiging miyembro ng pinakamababang tagapaglingkod ni Peterson, mayroon silang sapat na kapangyarihan para tulungan kang utusan ang iyong universo. Sabi ni Sherman, sila lang ang pinakamababang antas na tagapaglingkod. Namangha at natakot si Dustin sa lakas ng Taoist ancestor. Siya ay napakahusay na kahit na ang dalawa sa kanyang pinakamababang tagapaglingkod ay maaaring maging napakalakas sa labanan. Ang labanan sa pagitan ng dalawang partido ay nagpatuloy sa paglipas ng panahon. Sa wakas, pinakawalan ng dalawang higanti ang kanilang divine power at natalo ang mga nangungunang master. Inipon ang kanilang lakas, hinabol nila sila sa isang lugar patungo sa isa pang bahagi ng universo. Hanggang sa ang araw, buwan at mga bituin ay madilim, kulay abo, at mapurol. Ang labanan ay nag-iwan ng halos lahat ng nangungunang mga masters na bahagyang o matinding nasugatan. Sa partikular, ang pinuno ng Star Island ay muling lumapit sa kamatayan matapos bombarduhan ni Humpty. Sa kabutihang palad, sa paglipas ng panahon, nakatakas siya sa pamamagitan ng pagpapasabog ng higit sa 100 magic treasure sa tunay na immortal na grado upang harangan ang nakamamatay na suntok ni Humpty. Gayunpaman, ang dalawang higanti ay halos nasugatan, na nabasa ang langit ng kanilang mga tumalsik na dugo, habang nagawa nilang talunin at masaktan ang mga kaaway. Ang mga master ay nakipaglaban din sa kanila ng may matinding lakas. Nagresulta ito sa mga gasgas at kakilakilabot na sugat, na may dugong umaagos. Kinuha ni Sherman ang dalawang maliit na bote na naglalaman ng mga divine pill. Inihagis sila nito sa dalawang nasugatang higanti at hindi nagtagal. Gumaling ang kanilang mga sugat. Mabangis na nakipaglaban ang mga nangungunang master upang makatakas ng sila ay hinahabol. Nalubos na ikinagulat ng buong universo. Nagdulot ng sensasyon ang labanang ito sa langit. Hindi mabilang na mga nilalang ang nakamasid sa patuloy na pakikipaglaban mula sa malayo.
Ang labanan ay tumagal ng 2 araw hanggang sa lahat ng mga nangungunang master ay nakatago at kalaunan. Nakatakas. Hindi hinayaan ng 8 banal na puno na patuloy silang habulin ng 2 higanti dahil nasugatan din ang huli sa labanan. Kailangan nilang gumaling at muling buuin ang kanilang lakas. Kung hindi, ang mga pinsala ay mag-iiwan ng nakatagong banta sa kanilang kalusugan sa hinaharap. Si Dustin at ang kanyang mga tao ay umatras pabalik sa Immortal Endworld. Wait lang at tingnan. Maya-maya, babalik ako at ipaghihiganti ang sarili ko. Ang pag-iisip lamang na siya ay hinuhuli ng mga matataas na Panginoon ay kumukulo ang dugo ni Dustin sa galit. Nakaramdam siya ng pagsisisi at pagkakonsensya nang tingnan niya sina Humpty at Dumpty. Kapwa may mga galos at gasgas sa kanilang malalaking katawan. Kung hindi dahil sa kanilang kakayahan sa pakikipaglaban, nailagay na sana siya sa isang napakahirap na sitwasyon. At ang Underworld. Ang katotohanan na ang Evil Shadow King at si Damon ay nasa kamay pa rin ng mga tao sa Underworld ang pumupuno sa puso ni Dustin ng galit at ang layuning pumatay. Lakas. Masyado pa akong mahina. Bamantong hininga si Dustin. Lahat tama. Napagpasyahan kong linangin sa pag-iisa. Upang gumawa ng isang pambihirang tagumpay at maabot ang parehong antas bilang isang ninuno ng sekta. Pagkatapos kong magkaroon ng parehong kapangyarihan bilang ninuno ng sekta, pupunta ako sa Underworld at ililigtas ang Shadow King at Damon. Sumugod si Dustin sa silid ng oras at nagsimulang magtanim sa pag-iisa. Alam na alam niya ang mga kakilakilabot at ang lakas ng kapangyarihang taglay ng Underworld. Kahit na ang kanyang kasalukuyang lakas ay isinama sa Humpty, Dumpty at sa kanyang demonyong avatar. Maaaring hindi niya mailigtas ang mga tao mula sa Underworld. Ang tanging pag-asa niyang mailigtas sila ay nakasalalay sa kanyang plano na gawin ang pambihirang tagumpay sa lalong madaling panahon. Tiwala si Dustin na kapag nalampasan na niya ang larangang iyon, ang kanyang talento at kakayahan sa pakikipaglaban ay mapapabuti ng malaki. Bilang resulta, magagawa niyang makuha at mailigtas ang kanyang mga tao na nakulong sa Underworld. Sa silid ng oras, nakaupo pa rin si Dustin at naka-cross-legged. Nakatuon siya sa pagperpekto ng Golden Sun Scripture. Tinasanay na ni Dustin ang formula na ito mula nang maabot niya ang antas ng Energy Gathering Realm. Gayunpaman, hindi pa rin niya ito nalilinang sa buong potensyal nito. Ang pagpapahusay sa maalamat na Golden Sun Scripture ay talagang isang mahirap na paglalakbay para sa isang taong naghahanda upang makabisado ito. Sana ay matagumpay akong makalusot at maabot ang antas ng ninuno ng sekta. Inalis ni Dustin ang kanyang isip at nagsimulang magnilay ng malalim. Hindi nagtagal ay nahulog siya sa isang holistic na estado ng kawalan ng ulirat. Lumipas ang oras na kasing bagal ng pulot. Sa isang kisap mata, lumipas ang mga dekada. Bagamat 30 taon na ang lumipas sa loob ng silid ng oras. Isang araw lamang ang nagpapatuloy sa labas ng mundo. Sa Celestial Palace, nakipag-away si Dustin sa pinuno ng Sword Palace, ang lalaking naka-purple mula sa Divine Sect, at ang 3 martial arts masters mula sa Underworld. Lahat sila ay itinuring na mapanganib. Unang klase ng mga mandirigma. Sa mga pakikipagtagpo ni Dustin sa mga lalaking ito, ginamit niya ang kapangyarihan ng pananampalataya. Isang espesyal na puwersang panlabas na kilala lamang ng ilan. Bagamat walang kapangyarihan si Dustin sa kanya ngayon, nakakuha siya ng sapat na kakayahan sa pakikipaglaban mula sa gayong agresibong pakikipag-ugnayan sa maraming tao. Malubhang nasugatan ang kanyang mga kalaban na itinuturing ng lahat bilang malalakas na mandirigma na palaging nagpapakain sa kanyang kumpiyansa para sa kanyang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Si Dustin ay may espesyal na pananaw sa mundo na katulad ng mga advanced na punto ng pananaw ng mga masters, na nagpapanatili sa kanya sa mabuting kalagayan sa panahon ng ilang mga labanan. Ito ay kapaki-pakinabang din sa kanya sa pagpapabuti ng kanyang cultivation base. Samantala, naghihintay sa labas ng silid ng oras sina Caroline, Ivy, Sue, Violet, ang Gnome, at ang 8 banal na puno. Alam nila na si Dustin ay nagpasya na magsikap para sa tagumpay patungo sa antas ng ninuno ng sekta. Mahalaga ito kay Dustin, at sa Immortal Endworld at sa Immortal End Alliance. Kasabay nito,
Tinusubukan din ng 8 Stone Saints na umunlad sa 8 iba pang liblib na silid. Ang 8 Stone Saints na ito ay nakakuha ng malaking halaga ng Dragon Essence, na makakatulong sa kanila para sa kanilang sariling mga tagumpay. Tulad ni Dustin, ang bawat isa sa 8 Stone Saints ay umabot sa peak stage ng Immortal Saint Realm. Isang kahabaan ang layo nila mula sa pagkamit ng antas ng ninuno ng sekta. Katulad ni Dustin, ang 8 Stone Saints ay pinahuhusay din ang kanilang vital energy quality sa isolation para mag-level up. Isang siglo na ang lumipas. Boom! Biglang umalangaw-ngaw ang isang nakakabinging ingay. Kasabay nito, ang loob ng silid ng oras ay naging isang dagat ng gintong apoy. Ang naglalagablab na apoy ay umaalingaw-ngaw na parang isang mabangis na hayop, na kumakalat ng may desperado na momentum. Sa gitna ng dagat ng apoy, isang napakalaking araw ang lumipad na parang isang napakalaking bola na lumulutang sa ibabaw ng dagat. Naglabas ito ng nakakatakot at umuusok na mainit na guhitan ng apoy. 3/4. Si Dustin ay nasa isa na sa pinakamataas na antas noong panahong iyon. Noon, ang 9 na malaaraw na mga gintong bola na kumakatawan sa 9 na yugto ng Golden Sun Scripture ay isinama na sa isa. Sa wakas, isang gintong bola na lang ang natitira. Ang pagsasama-sama ng 9 na gintong bola sa isa ay ang ikalawang bahagi ng paglinang ng Golden Sun Scripture. Napapaligiran na ngayon si Dustin ng nagninangas na mga gintong apoy na hindi makilala sa Diyos ng apoy. Sa buong taon, maraming beses na nakita ni Dustin ang pagkakataon ng isang pambihirang tagumpay. Gayunpaman, sa gayong kritikal na sandali, nakaramdam ng pagkabalisa at pagkabalisa si Dustin. Nagsimula siyang makaramdam ng labis na pagdududa sa sarili niyang pag-iisip. Ang antas ng ninuno ng sekta ay ang pinakamataas sa buong universo. Upang maabot ang antas na ito, dapat isasantabi ng isa ang lahat ng negatibong enerhiya at sanayin ang kanyang mga kaisipan, espiritu, at katawan sa pinakadalisay nitong kalagayan. Napagtanto ni Dustin na upang makarating sa antas ng ninuno ng sekta, marahil ang pinakamahalagang bagay ay alisin ang lahat ng mga distractions na sumasakit sa kanyang isipan at linisin ang kanyang ulo minsan at para sa lahat. Isa pang daang taon ang lumipas. Si Dustin ay hindi gumalaw ng isang kalamnan. At nakaupo pa rin na ang kanyang mga paa ay nakakross sa mga bukong-bukong at ang kanyang mga tuhod ay nakayuko palabas. Sa silid ng oras, si Dustin ay nasisipsip sa kawalan. Siya ay hindi nag-isip at nadama ang isang maliit na bagay. Tulad ng isang estado ng kawalan ng laman ay ganap na nangingibabaw sa kanya. Gayunpaman, ang mental na paglalakbay ni Dustin ay hindi walang problema sa normal na pag-iisip ng tao. Minsan, naliligaw siya sa iba't ibang haka-haka at haka-haka. Ang paggunita sa mga bagay mula sa nakaraan ay isang regular na paggasta. Minsan, naramdaman niyang napuno ng kalungkutan ang kanyang puso. At minsan naman ay natutuwa siya ng walang partikular na dahilan. Naranasan ni Dustin ang lahat ng spectrum ng emosyon ng tao sa panahon ng kanyang pagninilay-nilay. Ito ang unang balakid na kinailangan ni Dustin na harapin upang ganap na matanto ang kanyang tagumpay at maabot ang antas ng ninuno ng sekta. Kilala ito bilang internal demon. Kung pinabayaan ni Dustin ang lahat ng kanyang damdamin at sentimiento, hindi niya matatapos ang yugtong ito. Masasaktan sana siya pareho sa psikolohikal at pisikal. Sa pinakamasamang kaso nito, si Dustin ay maaaring mamatay sa bawat bit ng kanyang paglilinang ay nawala sa hangin. Ang panloob na demonyo ay sadyang inilaan para sa magsasaka na maramdaman ang lahat ng kanyang damdamin. At hindi baliwalain ang bawat damdamin ng tao sa pamamagitan ng puwersa. Biglang naintindihan ni Dustin ang lahat ng kanyang nararamdaman. Tinusubukan niya ang kanyang makakaya upang madaig ang kanyang panloob na demonyo at iwaksi ang lahat ng uri ng labis na pagnanasa hanggat maaari. Alam ni Dustin na dapat niyang bitawan ang lahat ng kanyang mga hinanakit at infatuations kung ito man ay dulot ng simbuyo ng damdamin o pagsinta. Bang! Isang malakas na hiyawan ang naging sanhi ng matinding panginginig ng katawan ni Dustin. Isang napakalaking enerhiya ang nabubuo at namuo sa kanyang katawan. Sa malagang boses, agad siyang sumigaw, "Patayin ang panloob na demonyo para sa kapayapaan ng aking puso."
At that very instant, lahat ng obsessive sentiments niya ay natanggal sa isip niya. Nag-transform sila sa madilim na mga anino ng nakakatakot na mga hugis at itinatak ang kanilang mga sarili sa kawalan. Ilang sandali pa ay umikot ang mga silhouette sa kanilang dating amo na parang ayaw nilang iwan siya. Sa huli, gayunpaman, ang lahat ng nagkukubli na mga anino ay naglaho at naglaho sa kawalan. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan niya, hindi pa rin gumagalaw si Dustin kahit isang pulgada. Siya ay nasa ganap na katahimikan at tahimik na pag-iisa. Biglang, isang mahalagang puwersa ng enerhiya sa kanyang katawan ang nagsimulang umahan. Ito ay tumaas ng husto tulad ng isang mabilis na pag-agos ng ilog. Ang lahat ng mga batas ng kaayusan sa mundo ay nagsimulang lumabas at magkatotoo ng walang tigil. Nagkumpol-kumpol sila sa paligid sa kawalan at tinabyunan si Dustin sa gitna. Mag-ingat ka, Dustin. Kailangan mong makapasa sa 3 pagsubok para makalusot sa antas ng ninuno ng sekta. Ang unang pagsubok ay ang internal demon, na matagumpay mong naipasa. Ang ikalawang pagsubok ay ang 10,000 slaughter. Ito ang magiging paghatol na ipapataw sa iyo ng batas ng kaayusan sa pagitan ng langit at lupa. Ang huling pagsubok ay tatawagin bilang Thunderstroke Doom, kung saan lilito ang iba't ibang nakakatakot na hayop na gawa sa kulog at kidlat at marahas na aatake sa iyo. Ang lahat ng 3 pagsubok ay talagang nakakatakot, na ang bawat isa sa kanila ay mas kakilakilabot kaysa sa nauna. Kung nalampasan mo ang lahat ng ito, maaari mong maabot ang tagumpay. Gayunpaman, kung mabaigo ka, walang pag-aalinlangan na darating ang kamatayan sa iyong pintuan. Biglang narinig ni Dustin ang mga salitang iyon mula kina Cory at Farron sa soul sea niya. Matagal na nilang sinundan si Peterson the Taoist ancestor. Kaya marami silang alam. Kaya, pinalaan nila si Dustin sa paparating na panganib na kahaharapin ni Dustin sa kalaunan. Naiintindihan ko. Bumilis ang tibok ng puso ni Dustin nang marinig ang babala. Gayunpaman, hindi niya ito hinayaang makapasok sa kanya. Kaya tumutok siya at ipinagpatuloy ang kanyang pagsasanay. Nang walang abiso, ang kalmadong hangin ay nagsimulang gumalaw bigla. Hindi mabilang na mga kadena na bakal ang nahulog mula sa langit sa katahimikan. Tumabi sila kay Dustin at itinali ito ng mahigpit. Ang sumunod na nalaman niya, mabilis siyang inangat sa ere. Swoosh! Sa napakalakas na ingay. Ang mga makukulay na ilaw ay sumabog na para bang isang bomba ng paputok ang sumabog. Lahat ng bakal na kadena ay tumigas na parang matutulis na sibat. At agad na tumusok sa katawan ni Dustin. Alam ni Dustin na nagsimula na ang ikalawang pagsubok. Tanging ang mga nagtataglay ng karapat dapat na talento at determinasyon ang magiging kwalipikadong sumailalim sa tinatawag na 10,000 slaughter. Maraming mga magsasaka na hindi sapat na kagalang-galang ay hindi madaling umabot sa yugtong ito. Dapat silang subukan at pahirapan ng walang katapusan bago maabot ang antas ng ninuno ng sekta. Ang mga hindi kayang tiisin ang ganitong sakit ay hindi makakaligtas sa malaimpyernong pagsubok na ito. Ang dugo ay bumulwak at lumabas mula sa katawan ni Dustin na parang sirang tubo. Naramdaman niya ang pinakamainit at pinakamatalim na sakit sa buong katawan, isipan, at maging sa puso niya. Isang nakakatakot na alulong ang pinakawala ni Dustin. Pagkatapos, ginamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa batas upang ipatawag ang maraming makapangyarihang tanikala ng pamamahala mula sa loob ng kanyang katawan. Inabot nila ang epek ng mga tanikala ng bakal mula sa langit at lupa. At inatake sila ng malupit na puwersa. Sa isang iglap, lahat ng bakal na kadena ay nalaglag. Ang mga apoy ng gininto ang liwanag ay dumaan din sa mga tanikala ng bakal. Sa wakas, tinunog at natunaw nila ang mga tanikala ng walang awa. Ang paghaharap ay tumagal ng ilang buwan hanggang sa ang lahat ng mga bakal na tanikala ay napatay. Nangangahulugan ito na nakaligtas si Dustin sa ikalawang pagsubok. Si Dustin ay mabilis sa pag-trigger sa kapangyarihan ng batas at nagkaroon ng malalim na cultivation base sa paksang ito. Sa makatuwid, ang talentong ito ay nagbigay sa kanya ng kalamangan sa pagtagumpayan ng mga buwang pagsubok. Bang! Isa pang nakakalamig na ingay ang umalangaw-ngaw mula sa dilim. Di nagtagal pagkatapos na dumaan si Dustin sa pangalawang pagsubok.
Isang nakasisilaw na kidlat ang kaagad na kumislap sa pagitan ng langit at lupa. Isang kalawakan ng napakalaking kulog ang biglang bumagsak mula sa langit at sumugod upang bagsakan si Dustin. Nagsimula na ang thunderstroke boom. Ang tatlong pagsubok ay kakilakilabot. At ang bawat isa sa kanila ay mas nakakadurog ng kaluluwa at nakakatakot kaysa sa mga nauna. Gayunpaman, ang pangwakas na hamon ay ang pinakamasakit sa kanilang lahat. Kung nakaligtas si Dustin sa ikatlo at huling pagsubok, maaabot niya ang isang mas mataas na antas at magiging isang sect ancestor-level cultivator sa universo na ito. Isa sa pinakamakapangyarihang martial arts masters na umiral. Gayunpaman, kung siya ay mabaigo, siya ay mapahamak sa balat ng lupa. Terra, hayaan mo na. Handa na ako sayo. Itinaas ni Dustin ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Nagsimulang mag-configure ang mga dumadagendong na thunderbolt sa kalangitan. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malakas at determinadong pagnanais na lumaban.